Alam mo, dumating na nga kami sa point na na desperado na. As in, desperado. I am a desperate mother. Kasi talagang yung mga letter ko sa pag ina-appeal namin na nadi-deny siya, talagang, di ko pa kasi nun anak eh. Kaya hindi pa kami hindi ka pa abogado. Di kami makahingi. So, ng tulong na paano gumawa ng letter to appeal, alam mo yun, sariling gawa ko lang. So, I am a desperate mother, I'm like, blah, 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 blah. So, papabasa ko dun sa employer ko, it seems you're very desperate mother. I am desperate indeed. Sabi ko, tulungan kami. Kasi kung uuwi ako, paano yung buhay, yung support? Yeah. But the best blessing, Daddy, sabi mo sa kanya yung paninigarilyo mo. Oo. Magpo-40 siya. Magpo-40 siya nun. Kasi unang-una part-time ng trabaho. Ang mahal ng sigarilyo. So, sabi ko, nakakaya naman sa asawa ko kung hihingi pa ako ng sigarilyo. Napaka-grateful niya. Kaya na siya noon. Umahagulo siya, ma, ba't niyo ako iniwan? Yung time na ba't niyo ako iniwan? Nagdadagdag na siya. Kasi talagang May alam na umaasa na siya na kukunin siya. Tapos sabi niya, ba't niyo ako iniwan? Parati na lang ako nahabi. Pero naramdaman niya? Oo. Talagang namin na, tapos dumating pa yung point na gusto mag-ampun ng kapatid. Sabi ko, anak, hindi ka pwede mag-ampun ng kapatid dyan. Nawala kami, Kasi wala siyang kasama. Wala siyang kasama. Na-curious ako. Many years going you. Na nyo ba? Naramdaman nyo bang mag-asawa? Nung si Ira na sa Pilipinas pa. Tapos yung the way na tinatrato at ni-spoil nyo kami dito. Nagigilty ba kayo? Hindi, kasi yun lang yung parang nare-relieve kami. Sabi ko nga, sabi namin, kaya sa Pilipinas pa lang, kaya pala kami isa lang yung anak namin. Kasi YFC coordinator kami doon, buong bayan ng Dasma. 7 years. Ang dami na naming anak, kaya sanay si Ira sa kuya at ate. As in, parang, minsan nakakalimutan namin, anak pa tayo, daddy. Kasi kailangan natin. Pagdating dito, buhay ko, trabaho, tagumpay, tawanan at tulungan. Ito ang Buhay Ireland Podcast. Let's go! Buhay Ireland, lakas ng kabayan, trabahong tutot o di lang harap-harapan. Driver, nurse, pati construction, factory, office, taas no sa action. Buhay on ay may gabay ka rito sa hiring negosyo, di ka nag-iisa bro. Kainan, inuman, kwento ng tagumpay, boses ng Pinoy, tuloy lang ang buhay. Kahit malayo sa Pinas ang paa, puso ng Pinoy ay nandito pa rin. Hello guys, welcome sa Buhay Ireland. Kamusta na kayo lahat dyan? At ito, nagbabalik na naman ang inyong host at ang ating co-host, okay? And meron tayong mga new visitor dito sa ating bahay, dito sa Buhay Ireland. Guys, bago natin simulan itong magandang topic, kasama itong mga nagkagandahan, kagwapuhan mga bisita natin. Siyempre, pasalamatan muna natin mga sponsor natin from Pilo, Pain and Rehab, and then, ano ba? Yung iba. Yung Kabochi and yung Salad Master. Yun. So, matagal-tagal talaga natin sila kasama and meron din kami bagong ipaparapol sa inyo from Myla Pain and Rehab. So, hintayin nyo yung ating parapol guys at baka magustuhan nyo yung siyempre, massage, therapy, tissue therapy yan. So anyways, topic natin ngayon, hindi siya DPWH guys ha, kasi alam ko siya. Very controversial yun, pero hindi tayo doon. Alis tayo doon. Dati alam yun. Pero hindi blood control, siya, tear control man. Tears control. So, yun ang topic natin yun. Kasi yung topic natin yung mga interesado kasi interesado kami malaman yung journey ng ating mga co-host. So, ating mga guests. So, siyempre, bago natin simulan, pakilala mo natin yung ating co-host and then start natin dun sa ating guest. So, co-host. Ako po si Noni. Hello. Back again. Back where you are. Kasama ang mga guests. Oo nga. Tapos itong guest. Kasi kilala namin. may commercial ka pa. Oo, commercial namin. Shot ka pa. Kilala namin itong mga guest namin. Malapit sa atin to. Sobrang lapit. Sobrang lapit nga And then, sa mga hindi nakakakilala, ito ang ating guest, si Tita Marlene at Tito Chris. Yan. Sila po ang parang tinatawag namin second mother namin sa Ireland. Okay. And father. And father. Our parents. Kasi since naman po noon parang hindi na tayo pinabayaan. Hanggang na. Oo nga Lumaki na tayo, nag-aasawa na tayo.
Nandiyan pa rin sila. YFC days. YFC. Hindi nakakaano dyan. Ano kami, member po kami na CFC, YFC, SFC, yung mga ganyan. Naglakihan na kami. Nagkaano na asawa. Pero anyways, ito nga, ang buhay namin dito, as I said, there are, parents namin. Yung film namin sa kanila na sila yung talagang tumayo as our ito yung first time nakakaya kami sa and we are happy because we want to syempre, parang elaborate kung ano ba yung journey nila. Kasi, okay, family namin sila, tinutuloy namin sila family as a parent. Pero gusto namin yung totoong nangyayari sa family nila. Yung journey nila. Kasi hindi porket nakikita namin sila rito masaya, pero lahat to may pinagdadaanan. May challenges sa buhay. So, syempre, simulan natin Tita Marlene, Tito Chris, kung ano ba ang bigyan nyo kami ng story nyo from the beginning until kung ano nasa na kayo ngayon. And then, diba sa may idea, pati yung mga viewers. Paano nyo niligawan si Tito, Tita? Oh my God. Ganun ba tayo? Huwag nyo siyang tatanungin at kulang na lang. Hindi ako nang ligaw eh. Daddy. Liars Hotel. Nangyari doon. Niligawan kayo. Ako talaga? Okay. Okay. Oh, by the way, ano ba oras na ngayon? 8:30. Yeah. Good evening. Thank you. Thank you sa pag-imbita sa amin. Nagulat kami, akala namin joke lang to. Kasi nga pag nanonood kami, syempre fan nyo kami dahil syempre kung ano yung nagiging kumbaga ano yung milestone nyo sa buhay. Masaya kami. Kami yung sa mga magulang nyo, pangalawang magulang nyo kami, masaya kami kung ano yung darating nyo. So sabi namin, si Jerome, doing this like this now, sabi nyo, tapos so anyway. So proud. Salamat sa pag-imbita. Salamat sa pag-imbita. Hindi mo wala sa buhay namin. Part kayo ng buhay namin. Yeah, may baka 2006 ito magulang dito. Yeah. Sa Pilipinas, siguro, hindi ko alam kung sasabihin na naging maganda kasi bata pa kami nag-asawa. I was 21 and Tito Chris is 23. Yeah. Ay wow, ganun kaaga. So hindi ko alam kung naging mapaganda ba dahil at the age of 22, I have Ira. So alam mo yun, na ngayon parang tropa na lang namin na parang, oy, nanay mo pa rin ako ha. Ganun. Pero yun, we got married when I was 21. Si Tito 23 sa Pilipinas. Early marriage. So panganay kasi ako, tapos si Tito bunso. So isa yun sa naging maganda. Advantage na nyo, Tito. Advantage daw. Kayang-kaya niya ako. Para sa akin, advantage yun kasi kinakawa ko siya. So anyway, kidding aside, siguro napaganda yun, no? Early, yeah. Tapos, sa Pilipinas, maayos naman ang trabaho ni Tito. Tito work in a multinational company, yung agrochemical. So, kaya nga ako okay na to. Maganda future ko dito. Hindi na ako pinakawala. Laki ng sir. Talaga. Hindi na ako pinakawala. So, pakasal na kaagad tayo. So, pakasal ka. Sabi ko, di ba ako nagsawa eh. Pagtabi na ako. Pagkasal na agad. Sabi nga ng isa niyang kaibigan, parang bilis naman ang pangyayari. Gulat sila eh. 23 siya, bago pa lang siya siguro tumutulong-tulong sa family, tas ako gano'n din. Pero siguro nga dahil talagang plano na gano'n na magpakasal na kami. So yun, anyway, nagpakasal kami. That was 1993, no? Tapos, maganda yung trabaho ni Tito. And ito, yung dumating yung time na pero pinagmamalaki ko Hindi ako contractor. At the early stage ni Tito, nakapagpakasal siya na wala kaming talagang walang ipon, wala pang bahay. Pero sa Pilipinas talaga, Support yung company ko eh. Maganda. Parang puso na rin yung mga loan dati noon. Anyway, pero nabigay naman niya yung gusto kong kasal, nabigay naman niya yung importante yun, na may blessing ka ng simbahan. Kasi nga sabi ng tatay ko, pagka nagpakasal ka sa civil, sinusunod mo yung batas ng tao. At dapat pagpakasal ka sa simbahan para sinusunod mo yung batas ng Diyos. So that's why I'm very proud of you two of you na kayong magkakapatid na talagang simbahan. So anyway,
Ayun, yung afternoon. Tapos, dumating yung time na, yun na, nagsasara. Nakakuha kami ng bahay sa Cavite. So, we are from, ako, Lucena. Si Tito taga Pangasinan. Ang layo, no? Oo nga, tapos napadpad kayo sa Cavite. Nag-meet kami sa Manasalo, magka-boardmates kami. Tapos, ay, wow. Ginapang ako. Ay, sorry. Iba talaga ako kami dito. Sorry, pogi talaga yung dating niya. May buhok pa si Tito that time. Kaya pala. Sabi ko, uy, okay to, ayos to. Medyo may future na ako dito kasi maganda trabaho. Tapos, kasama na doon. Yung unang lugusan, siyempre, pogi, may tsura eh. Ibuhok pa siya that time. Uy, mas pogi ako ngayon. So anyway, nagpakasal kami. Tapos yun. Tapos dahil asthmatic ako, tapos si Ira pinanganak ko sa Manila. May asthma rin siya that time. So kailangan namin kumuha ng bahay sa probinsya daw. Okay. So ang pinakamalapit lang Cavite sa Manila. Okay. So nakakuha kami ng bahay sa Cavite. That's the reason why. Yeah. That time, ang SSS nagbibigay pa ng bahay. Oo. Sa mga magandang trabaho naman. Okay. So yun, nakakuha kami ng bahay sa Cavite. Mag-iibig yun. Then eto na, 1998, nagsara yung company niya. Doon na nag-start. So may nakuha ka naman sa company, pero hindi enough. So, ang inano namin doon, yung bahay, mababayaran naman yan. Sabi ko, unahin lang muna natin yung needs natin ngayon. So, pinagawa ng konting bahay, kasi mga locals housing sa Cavite, tas Marinas. So, sabi namin, gawin muna natin yung bahay. Tapos, ininegosyo. So, nagnegosyo kami. Okay. Nagpalengke tayo, di ba? Palengke, Di ba? Bebenta talaga sa palengke? Oo, kumuha kami ng rides sa Cavite, sa Molino. Tapos, ayun, pero nalungkot ako noon kasi si Tito ito yung lalaki na lagi ang bango-bango niya. Alam niyo naman si Tito. Ang forma niya every morning, papasok sa work, mabango. Tapos nung nagpalengke na siya, dumating ako one time, madala akong pagkain, nakahiga doon sa pwesto namin sa palengke. Nakalatag yun. Nakalatag yung karton. Tapos nakahiga siya, nakahubad. Tapos ang mga katropa niya yung mga nagagawa ng langgunisa. Nagtitin na isda. Naiyak talaga ako. Sabi ko, ganito na ba itong asawa ko? Kawawa naman. So anyway. So, buti na lang. May dumating yung time na may nagsabi sa amin na, alam niyo ba, ano na tong bahay na tong pwesto na to, gagawin ng SM, binibenta na. Yung pala. Oo, sabi niya, ganun ba? Buti may nakapagsabi sa amin. So, binenta namin. Medyo nakakaawa nga yung nakabili kasi siya yung pinag-abutan. So, yun. Nabenta naman namin yung rights, nabawi namin. Pero yung mga paninda, wala na. Kasi si Tito, ang galing niya magpautang. Alam mo naman si Tito? Accommodating yun eh. Madali lang akong makausap. Hindi ako madamot. Hindi ako madamot. Baka naman, Sinalapit ako kasi. Wala akong pangsaing, may mga bata. So, sabi ko, bakit ko, hindi bibigyan to? Kung magbayad man o hindi, okay lang. At least nakatulong ako. Ayun yung mag-isip nyo. Yan. So, sabi ni Tita, tayong may pinapauto. Okay lang yun. Sige lang. Accommodating. So, may marami ba nagbayad sa'yo? Nagbabayad naman. Pero matagal. Pero maghahantay lang ako, hindi yung pupunta ako sa bahay. Hindi. Hindi kayo naliligid. Hindi naman niya alam ang bahay. Hindi ko alam yung bahay. Kasi yung palengke, palengke ka? Subdivision yung likod niya. So pupuntahan ka nila, kung okay na kung magbayad siya o hindi. Siguro isang beses nagbayad. Pangatlo, hindi na bumalik. Ngayon na nga. Okay. Siyempre pag palengke, pinapaikot mo lang yung pagka may makita ka, order ka ulit. Bigas kasi yun eh. Bigas ng gulay. So, siguro talagang ilan ni Lord, hindi ka para dyan. So, binenta namin. To make the story short, nabenta. Nag-barbecue ako. Nag-barbecue naman siya. Kasi saan? Sa harapan lang ng bahay namin. Wala nang bayad yung upa. Kasi nga, bahay lang namin. So, kailangan mo dumiskarte kasi pang-araw-araw mo. Tapos siyempre, nakukuha na namin yung magbabayad ka ng bahay. Di ba? So, sabi ko, ito yung madali So, talagang pinagtyagaan namin for 7 months or 8 months. Oo, hindi pa ulit siya nakakahanap ng trabaho. Kasi wala pa. Nag-apply ako sa mga company. Tapos, wala, okay. So, ang tiyaga, talagang tinagaan ko yung barbecue kami ni Tita, okay. Support naman ng mga kapitbahay, mga friends. Hindi pa nilalabas yung paninda kung makatok na. Luto na po ba? Sabi ko, masarap. So sabi ko, masarap. Ano pala, nung makita ko yung puhunan ko, tapos,
Libre ng Grabe, ulam. triple pala yung yung tubo mo. Sabi ko, ang ganda pala, pero may hirap talaga. Tiyaga. Yung paglinis, pamalengke. Hirap. Sabi ko, pero kasi naniniwala wala ka akong na, magawa. kahit na mura lang yung benta mo, pero mabilis yung kita. Kisa yung ang mahal ng tinda mo, hindi naman mauubos. Hindi mauubos. So, malulugi ka Mas, lang. oo nga. Tama. So, kuha na namin yung ulam namin. Doon na din. Doon na rin, So, yun. Pero, eventually, nagkaroon siya ng trabaho sa isang paint company naman. Dutch Boy. That's boy. Talagang mahal siya sa mga chemical kasi yun ang porting Dutch niya. Boy. Dati nun, pharmaceutical. Malapit ka sa bahay. So, one ride, lang. Okay. But that's to make the story short, ayun na. Pero hindi pa rin enough. Alam mo naman sa Yeah. Pilipinas. Parang Back to parang base, minimum. yung pakain mo lang araw-araw. Tapos lumalaki pa si Ira. Tapos lumalaki si Ira, nasa private school siya. Dumating nga yung point na wala na kaming pan-tuition. Dahil lang ayaw ko siyang malipat sa public, inuwi ko siya sa parents ko sa Quezon para private pa rin siya doon. So, talagang family, tulong-tulong na. So, sige, para hindi si Baba ma-public, ilipat muna natin dito. Tapos nagtrabaho ako. Yun, so yun, nakakasapat-sapat. Pero parang araw-araw pa rin. Hindi pa rin bumabalik. Hindi ka nakakaipon. Oo nga. So talagang yung mga panahon na yun, parang isip mo na lang ang magiging kasagutan na lang yung pag-abroad. Yun. So, yung kaibigan ko, sinabi niya, kuha kayo ng passport, lahat kayo. 5 kami magkakaibigan, tawag sa amin, MC. Kasi yung kaibigan nating isa sa Amerika, kukunin tayo, sabi niya. Sabi niya, kailangan kumuha ng passport. Sabi namin, sige, excited kami. Pila kami sa DFA. Alam mo, parang yung mga magkakaibigan kami, mga friends namin yun. Mga age limit nun, talagang 10 years, 8 years ang age gap sa akin. Pero talagang sumasama ako sa kanila. Kasi they're a very good influence. Talagang kaibigan na namin. So sabi, pupunta kaming Amerika daw. Yung sinabi. Sabi ko, okay. Pero nung sinabi na, excited ako kukuha ng passport. Pero nung sinabi na titiisin nyo ba na mga 10 years? Alam mo naman sa Amerika. May mag-sponsor daw sa amin. So, lang yan. Baka magiging TNT kung hindi maayos yung papeles. Sabi ko, oh my God, doon ako nagkaroon ng kaba. Sabi ko, hindi ko kayang iwanan yung pamilya ko ng ganong kalaki, ng ganong katagal. Sabi ko nga sa sarili ko nung dalaga pa ako, hindi ako mag-aasawa ng taga-malayo. Kasi hindi ko makita yung parents ko ng ilang linggo lang. Nalulungkot ako. So anyway, little did I know, na may niluluto na pala si Lord sa akin. Na yung pamangkin ni Tito Chris, si Agnes, I'm so grateful to this lady, na naisip niya ako dito sa Ireland. Bali ba, nung paalis pa lang si Tita Jean, that was 2001, binigay ko yung CV ko. Papunta siya ng Ireland. Ako, ate, susunod ako sa'yo sa Ireland. Dali mo tong CV ko, sabi ko kay Tita Jean. Sabi niya, sige, dali mo to, bigay mo kay Agnes, sabi ko. Sabi niya, okay, binigay naman niya. So tapos yun, sumunod na nga sila Tito Ray. That was 2002, di ba? Sila Tito Ray. Tapos bigla na lang may nagtrabaho na ako sa catering, lahat. Sinikap kong maging nakuha ulit si Ira, galing na ng Quezon. Nakuha ulit kasi nakakaraos na sa mga gastusin. So biglang dumating yung tawag ng pamangkin niya, Tita, kuha ka ng passport mo, may mag-sponsor sa'yo dito sa Ireland. Oh my God, sabi ko talagang sabi ko, ito na yata yun. Kasi dumating yung time na yung bahay namin, dahil nga hindi na priority yung bayad ng mortgage. Sabi namin, tumutubo naman yan. Siyempre, bayaran na. Basta makaraos tayo sa pagkain natin. Alam mo yun? So yung tuition ni Ira, basta mabayaran. Pero dumating yung time na nagbabasa na kasi si Ira, malaki na siya, elementary. Tinatago na namin yung mga letter na dumadating. Kasi foreclosure yung bahay. Sabi ko, Lord, ito na yata. Ito talagang, pagka alam mo, isang ina, siya yung laging nagdadala lahat ng burden. Umiyak talaga ako nung sabi ko, Lord, kailangan na talaga. Tapos dumating itong opportunity. So inasikaso ko. That time, that was 2006. Bukas pa ng konti ang work permit. Kasi talagang nag-boom, di ba, dati ang Ireland? Tapos yung 2006 na yun, magsasara na daw. So nahirapan. Pero by the time tinawagan ako ng employer ko, nung makausap ko pa lang siya, nung malaman na marinig ko yung boses niya, tapos nalaman ko yung pangalan niya, pinagdasal ko na talaga siya. Pero ang hirap ng pinagdaanan kasi higpit ng POEA.
na kailangan ganito yung contract mo, kailangan ganito. So, sabi ko, kung talagang hindi mo plano to, ba't mo para bang pinalaway ka lang? Parang, tuloy mo na, Lord. Sabi ko, inumpisahan mo na eh. Talagang hiningi ko talaga yun. So, nakarating. Anong year yun, tita? That was 2006. In-apply niya, in-interview ko ng May. Tapos, inasikaso yung work permit ko inasikaso yung work permit ko ng June. Tapos lumabas August. Wow, bilis. Pero dahil nga nang higpit ng POA, nakapag na ako, kailangan daw yung work contract ko ganito. So kailangan pumunta ng wala pa kasi tayo daw kayo ditong embassy. So kailangan pumunta pa ng London. So nag-effort talaga yung pamangkin ni Tito Chris, si Agnes, para pumunta ng London para papirmahan lang. So tsaka pa lang ako. So December 2006 na ang lamig-lamig, umalis ako ng Pilipinas. Ira will, magto-13 years old si Ira. 13, first year. December. Oo. Grabe, alam mo yung bang pagka, excited ka pa, syempre, papaalis ka eh. Tapos si Tito is, kami, coordinator kami ng YFC, ng Youth First. Sa Cavite. Buong Cavite. Sabi ko, Daddy, chapter. Magpakabait ka ha, kasi kung hindi, bahala ka. So, at hindi ko pa rin alam that time. Ang gusto ko lang talaga, makuha yung bahay namin na hindi ma-foreclose. Kasi pinaghirapan ni Tito yun eh. So sabi ko lang, mabayaran ko lang bahay ko, Lord. Hindi ako magtatagal. Babalik agad ako. Sabi ko. Yun yung plano ko lang. Sabi ko, 2 to 3 years. Sabi ko, kasi ayokong mahiwalay kay Ira eh. So pero, tingnan mo si Lord, yung pala pwedeng makuha ang family. Asawa. So iba na ngayon yung pangarap mo ngayon. Kailangan mong magsika para makaipon, para makuha sila. Yun din yung advantage dito sa Ireland. Pala eh. Sabi ko, Lord, dinalaran mo na lang na ako dito sa bansa na to. Di sana, pwede palang kunin ng family. Kasi na-inspired ako kay Tita Jean eh. Kasi nakuha niya talaga. Nagulat kami nun eh. Na nakuha niya kaagad buong pamilya. Pero nurse siya. Eh ako, work permit holder lang ako, sabi ko. Tapos mabait lang talaga yung employer ko, nilaban niya talaga. So, nakarating ako, tapos sabi ko sa kanya, may opportunity pala na makuha yung family. Sabi kong ganun, kung pwede sana, hingi ako ng tulong. Sabi niya, of course, sabi niya ganun. Eh, dahil nga sa mabait na mga Pilipino, dati nagdatingan. Kaya talagang na-inspired yung boss ko na kuha ng Pilipino din. So, iba daw kasi magtrabaho ng Pilipino. Parang, hindi ko na nga lang inano, sabi niya. Dahil yung mga Pilipino, makuha mo lang sila kahit sila yung magbayad eh. Kami nang gagastos, basta kunin mo lang ako. Kung bahala sa papeles. Kita ang trabaho nung pumunta kayo? Kasi that time, kailangan may catering kasi at saka restaurant yung boss ko. Catering services sa pero all around yun. Pag wala akong catering, nag-aalaga ako ng bata. May accommodation kasi ako eh. Oo. Okay. At ang maganda ngayon, nakapamuhay ako sa mga Irish talaga. So yun naging first family ko talaga dito sa Ireland. Na hanggang ngayon may communication pa rin kami. As in talagang, lahat na natutunan kong nakikita nyo na, oy, si tita, magluluto ng ganito. Lahat yan talaga. Although sa Pilipinas, it runs on my blood. Kasi tatay ko, chef siya. Tapos talagang, na lang. Dahil yung, di ba sa atin, different species ng rice. Dito, different species ng potato. Flour potato. Gusto ko naman talaga ng potato. So, talagang para sa akin talaga. So, yun. Ano po yung, talagang, yung first impression niyo pumunta kayo sa Ireland? Time na yun? Like, ano ba yung Ireland? Or wala. Basta, go na lang kasi may bago opportunity. Nagtanong pa nga yung kaibigan namin, saan ka ba pupunta? Doon sa may gera? Sa kusang gera? May gera ba? Sa Northern Ireland. Okay. Sabi ko, anong gera? Natakot talaga. Sabi ko, gera. Tapos malamig dito sabi pa noon ni Agnes, malamig dito ganyan-ganyan. Sabi ko, okay. Pagdating ko, may araw naman. Sabi nila malamig dito. May araw naman pala. Yung aeroplano kasi dumadating. Imagine, December 2006. Tapos yung airport, hindi pa ganun kaganda. Sabi ko, saan ba ako? Ano ba to? Europe ba to? Yung iba nga hindi alam saan ba yung Ireland? Hindi talaga. Ako rin yung dumating ako dito, akala ko London to. Talaga. Ganun yung mindset ko. Kasi imagine ko, may skyscraper, gano'n. Pero yung airport, galing airport papuntang city, di ba? Parang halos wala. Green fields lang. Sabi ko, saan ba kami? Yes. Ganun. Mas ginawa ako, ganun din ang impression. Hindi ko alam kung saan ang Ireland. Pero yung UK, London, alam ko. Pero itong Ireland, parang nowhere, out of nowhere, parang okay.
Sabi nga talaga dahil UK ano nga daw, yung pala yung Northern Ireland, UK territory. Yeah. Kaya sabi nila UK pala punta mo eh. So ko hindi, sa Ireland. So hindi ko nga alam kung saan yun. Pero anyway, sabi ko nasaan na ba ako? Syempre yung, yung Dublin, yung airport, ang dadaanan mo, puro rice field. Yung mga fields talaga. Kung sila lang, di ba? Oo. Sumundo pa nga sa akin nun, si Cholo, si Kring, si Tita Jean, tsaka yung pamangkin niya, si Agnes. Sabi ko, nasaan ba ako? So anyway, ang lamig-lamig pa naman nun. First time kong umiyak, nag-10. Ngayon, yung pamangkin niya, pumasok. Tapos yung asawa niya, si Dennis, natutulog kasi from night. Natutulog lang, tapos ang lamig ng bahay. Hindi ko alam kung paano yung unang heater. Kasi hindi ko pa alam Kaya lamig na lamig kayo nun. Iyak na ako ng iyak, nakakulubong na ako sa duvet. Sabi ko, hindi ko talaga kaya dito. Umiyak sa talaga ako. Hindi ko alam kung saan susuot yung katawan ko. As in, napakalamig. Tapos sabi nila, tapos nag-snow, tita, lumabas ka, nakikita mo yung snow? Umiiyak ako. Sabi ko, akala ko bang masaya may snow, ba't nakakaiyak? Iyak ako nang iyak, kasi tapos natutunaw lang siya bigla. Sabi ko, ganun lang pala yung snow. Kasi hindi siya nag-i-stay, pero iyak ako nang iyak kasi sabi ko, ang layo. Ngayon ko na-realize na, ang layo ko na. 1,000 miles pala ako sa anak ko, saka sa asawa ko. Grabe, as in, kala ko masaya, pero yung pala, yung mga panahon po yun, naalala ko rin kapag tatawag sa Pilipinas, yung mga long distance call, pupunta pa tayo sa shop talaga, di ba? Tapos may phone booth, may huhulog pa yan. Kailan nyo po first time tinawagan si Tito nung pagdating niya dito? Dahil nandun nga muna ako kila Tita Agnes, nakakatawag naman ako kasi may phone na sila ilang yun yung maganda sa pag-abroad ko kasi hindi ka parang kagaya ng Saudi Arabia, mga ganun na wala kang kamag-anak. Ikaw lang talaga. May nag-adapt sa akin. At saka, may community. Campus per Crisis, Tito Ray dito, Tita Jean dito. So nakatawag naman kaagad ako. At malungkot lang kasi magbe-birthday pa naman si Ira nung umalis ako kasi December 10 ako umalis. Birthday ni Ira December 16. 13 years old siya. So, teenager. Oo, teenager. Pero mabait lang yung anak ko kasi nga nasa community. So, kids. Hindi highest lang. Kids mag-YFC. Nandun pa naman ako na mag-YFC. So yun. Tapos, nilipat ako, sabi nila, ihahatid ka na dun sa employer mo. That's in Ballinasloe. First county ng Galway. Sabi niya, tita, malungkot doon kasi may mga sheep, mga gano'n. Malayo. Ang layo. Sa county talaga. Ang mga baka doon, iba-ibang kulay. May mga, parang yung Alpine. Nakikita ko lang yung sa commercial ng Alpine Black and white. Yung mga batik-batik. Akala mo, hindi batik-batik, may black and white. Batik-batik, tama. Tapos sabi ko, tita, ano yun? Sabi, makikipamuhay ka doon sa Irish, sa local, sabi niya. So, alam mo kung anong dala ko. Binilan ako ng pamangkin niya, ni Agnes, ng rice cooker. Rice Importante cooker. yan. At naalala ko, hindi ko makakalimutan yung 5A na yan na 5 kilo. Bit-bit ko yan sa Ballinasloe. Oh my God. Talaga, dala-dala ko sa maleta ko. Sabi nung employer ko nung dumating ako doon. Sabi niya, what is that? That's rice and rice cooker. You don't know how to use rice cooker? No. Tapos sobra pa akong pakialamera. Nagluluto kasi nga catering. So ang lalaki nung nilagay nila ako sa kusina nila. Yung bigas nila, nagpapakulo muna sila ng tubig. Tapos nilalagay yung kanin. Tapos hugasan. Oo. What are you doing to the rice? Sabi ko pa niya, sabi niya, why? Sabi ko, oh my God, wala nga pala ako sa Pilipinas. Sabi ko. Tapos minsan, kakain na ako, gutom na ako, gusto ko na talagang kumain. Sabi ko, nagsaing ako. Yung rice cooker, bumaba bigla yung boss ko. Sabi niya, kasi yung accommodation ko Sabi niya, what are you cooking? Sabi ko, rice. Sabi niya. Tapos natuto silang gumamit. Nung umalis ako ng Ballis, ito pa rin yung rice cooker ko. Maliit. Grabe yun. Dahil nga, tayo kasi mga Pilipino, pagka may pinagawa sa yung isang bagay, gagawin mo talagang matino Gagawin mo hanggat kaya mo, minsan payabangan na lang Sinabi mong kaya mo dahil pahiyaan na lang. Kahit nahirap na gagawin mo. Kasi may papagawa sa'yo. Sabi nga kasi, kayabangan tsaka kagandahan magkasama yan. Pagka nawala yung kayabangan, kagandahan na lang matitira. So, pinagsama ko yun. Kaya lahat na lang ginawa ko talaga. Sa Pilipinas, yung catering, kasi nagtrabaho ko sa catering, may mga waiter akong mag-set up kayo dyan, ako lang yung magaganito, ako yung makikipag-usap. So, doon ako lahat.
Hugas ng food warmer, preparation sa gabi, may 3 o'clock, matutulog ka So, na. inaasahan nyo yung ganong trabaho? Oo. Alam nyo yun before kayo pumunta? Hindi masyado. Pero parang para sa inyo na lang as Tapos pag may catering, pero more on talagang child minding yun kasi siya, yung restaurant, yung amo ko, ano yun tatao sa restaurant. Tapos pag may catering, kami catering mga sandwiches at saka mga soup, gano'n. Tapos pag may mga confirmation, wala akong weekend. Pero tiniis ko yun. Gano'n po kayo katagal dun, tita? Magsi 6 years. Almost 6 years. Wow. Kasi kailangan kong tapusin yung work permit ko. 5 years talaga. Una, 1 year. Yun lang yung sinagot. Renew. Tapos pangalawa, binayaran niya pa rin. Pangatlo, hindi na. So, anong naging reason nyo, tita? Bakit kailangan nyo, alam ko malayo yun. Malaking Galway. Pero ano yung naging reason nyo para magtagal doon? Kasi kailangan yung work permit na... Bukod sa work permit? Yung work permit. Bukod sa work... Kasi pwede kayong umalis kung ayaw nyo na kaya. Anong... Kasi naging grateful lang ako. Kasi yung boss ko na, yung employer ko na, mabait naman sila. At saka yung time na nagbago na yung situation ng buhay, parang hindi ko sila kayang iwanan na gano'n. Dahil nga dumating yung 2007 anak, di ba, nagkaroon ng recession. So sabi ko, parang napaka-ungrateful ko naman kung iwanan mo sila. Tapos yung mga bata, yun yung nagbigay sa akin ng na namimiss ko yung anak ko. Tapos sila yung nakakasama ko. Sabi ko, ang hirap naman kung iiwanan ko sila. Hinintay ko talaga na sila yung magsabi na, Lynn, you have to go. Kasi ganito na. So sabi ko, okay. Sabi ko, tapos dumating si Tito, 1 year and a half, inasikaso ko siya. After 5 years? Hindi. 1 year and a half. After 1 year. Tinulungan niya ako. Kasi, tumulong yung amo nyo? Oo, kasi sabi ko may opportunity na nga, sabi ko dun sa employer ko, may opportunity palang kunin ng family, pwede bang kunin ko yung asawa ko tsaka anak ko. Actually, sabay sila ni Tito. Kasi ni Ira, pero na-deny. Kasi nga, hindi, yung funds ko. Sufficient yung finance. Pero that time, ang laki ng pounds na, di ba, no? 70 pa. Kahit magkano lang yung sweldo ko noon, 320 per week. Tapos, may bawas pang tax yun, alam mo yun. Pero nakakapagpadala, ha? Talagang, kasi mataas pa yung Tapos sa Ballinasloe, wala ka masyadong gastos. Kasi may accommodation na kayo, pagkain. Ang ko lang noon, mamamasahe lang ako papunta ng Dublin. Bus Aras pa yung lagi kong sinasakay nun. Magkano pa masahe that time? Parang 10 euros, return na. So, yun lang yung matitira sa sahod ko. Kasi lahat padala na. Kasi syempre, may mga naiwan kang, alam mo naman, pag OFW. Meron kang mga kailangan bayaran. Diba? So, anyway, sabi niya, okay, sige. So, dumating pa nga yun, siguro, ewan ko lang kung maano to. Pinataasan ko yung ko. Tinulungan ako ng boss ko. Na gawin yung sahod, dagdagan, para lang ma-approve siya. Oo. Hindi, pero would you believe na 580 lang yung laman ng bangko ko noon? Na yun lang yung magiging show money ko, wala talaga Kasi makikita naman talaga yung in and out ng pera, diretso kagad padala As in talagang pero 580 lang yun, parang na-approve naman siya. Pero pagdating niya dito, hindi pa pwedeng magtrabaho ang Stamp 3 kasi dependent. Dependent. Kaya si Tito, muntik pa kami magka-problema nun kasi nagtrabaho siya sa isang cleaning company na nabisto na hindi pala siya, wala pa siyang work permit. So, dali-dali siyang tinanggal kasi nga nakako nun nagpa-process kami ng pag-asikaso kay Ira. So, yung time na, kasi nga, naging masyado kaming sa service, talagang naman kay Lord na sabi namin, sige, kung hindi talaga siya ma-approve, dito na lang. Pero si Ira na mismo nag-decide. Na, high school na siya nun. Sabi niya, dito na lang ako siguro. Sabi niya ganun. Kasi baka naman talagang plano ni Lord, dito na lang ako mag-aral. Kasi nga, may mga kakilala ako, mga kaibigan natin, mga hindi nakapag-aral dahil ang mahal ng tuition fee dito Lalo na gusto niya mag-nursing. Ano po yung na-feel niyo, tita at tito? Yung parang na-deny si Ira. Grabe. Ito na dito. Tapos parang ito na lang ba talaga? Ira, diyan ka, dito kami. Ano po yung na-feel niyo yung time na yun? Ang hirap, anak. Kasi nga, very faithful ako sa prayer time ko Lagi ko yan tinatanong kay Lord. Pero sasabihin naman ni Lord sa akin, makikinig ka.
di ba anak, sabi mo nga 2 to 3 years ka lang, magbabayad ka lang ng bahay. Ganun lang kasimple yung pangarap mo dati eh. Bakit ngayon parang Naiba. tinatanong mo na ako. Sabi ko kung talagang ito yung plano, pero talagang yung agony, ang tagal. Kasi talagang yung prayer mo every night na sana naman makuha ko yung anak ko. Yes. So talagang hindi pala talaga yun yung plano na May mas mahigit. mas mahigit pa. Sobra alam niya yan kung paano namin si Ira na paano siya makukuha, di ba? So, ikwento nyo yun eh. Ikwento nyo yun. Okay. So, una na-deny siya. Pangalawang deny. Kailan po anong year? Dumating si Tito dito ng 2008. Na-deny na siya noon. Hindi na siya, Kasi nga sabay sila nag-apply. Oo, tapos pangalawa, 2010. Kasi nga kailangan bago siya mag-18, makarating siya dito. High school na siya that time. Tapos nagka-college na, nagna-nursing. So parang sinabi na rin niya, ayoko na rin bumalik mama ng 2 years dyan. Kasi nga di ba walang living cert, So babalik daw ng 2 years ng high school. Kasi nga, 5th year kasi yung natin doon, hindi pa tayo K-12 eh. So kailangan talaga siyang bumalik. Sabi niya siguro, maalangan naman na na yung mga kaklase ko, nasa college na ako, high school pa rin. So talagang siguro inaano na lang kami ng bata na huwag mo yun napilitan kung hindi talaga. Pero yung agony talagang hirap. Umiiyak na lang kami na sabi ko, bakit ganun? Binigyan na kami ng opportunity na makapunta dito, but bakit hindi pa ipagbigay? Humihingi lang ka naman ng konti. Although blessing na yung makarating ako dito, hindi naman ako nurse, di ba? Nakarating ako through work permit dahil may ginamit na tao para ma-approve. Alam mo yan? Tapos talagang gumamit ng mga taong instrument para makarating ka na we're so grateful to that people kasi nga nasa community rin kami. So yung nakapag-survive sa akin na hindi ko masyadong nasa malayo ako. Lagi ko nilook forward na babiyahe ako pag wala akong catering ng Sunday, Saturday, Sunday. Babiyahe ako para makapag-GA, makapag-household. Alam mo, yun lang yung nagiging ko eh. Parang Monday to Friday, nag-i-English ka kahit gabi. Wala pa ako. Ang hirap kaya nun. Wala pa ako that time. Tapos 2008 dumating ka dad. Ano naman kayo, Tito? Ano naman feeling niyo dumating kayo dito? Ano ba kayo doon, Tito, na parang salamat, makikita nila sa Tita Marley? Siyempre, unang-una yun siguro. Tsaka nabigyan ako ng pagkakataon na makasunod ba. Yun yung ko eh. Sabi ko, ay, nice blessing. Ganun. Kasi kahit pa paano, may iba kung kasama mo na siya. Yung mga ganun. Tapos, yun nga, dumating ako rito, hindi ako pwede magtrabaho kasi nga, stamp 3. So, ang hirap din pala. Pero, nakapag-work ako ng almost 5 months, bago na wala akong bawal. Kala ko maano siya. Tapos kala ko nag-alala kami dun sa nagpasok sa kanya, Irish yun, yung bait pa naman. Kala namin matutrouble siya. So, hindi naman, ni-stop ko siya, tapos humingi kami ng tulong sa Garda, doon sa kanila. Yung friend nung yung boss niya. So, okay, na naman yun. Ayos naman. So, ang gawa ko noon, nagpa-part-time lang kay Tito Ri. So, and then yung nagbibigay siya ng flyers sa bahay-bahay. Nagbibigay ako ng bahay-bahay sa Bray. Oo. Ang lamig. Pero hindi ba nakatira kayo sa Galway nito o hindi pa? Hindi siya. Andun pa siya. Ako kay Tito Ri. Accommodation ko hindi siya pwede sa akin. Magkalayo pa rin kami na isang bansa. Ang maganda doon, hindi ko na ang maganda doon, pinayagan kami ng boss ko na gamitin yung address nila. Para kasi hindi ko siya ma-apply ng Garda. Doon ako kumukuha. Kaya doon siya pumupunta ng Garda. Sa Galway. Marinas Law. Pag nagre-renew ako. Kaya nung una siyang nag-apply ng citizenship niya, may 72 days siya na kulang. Nung nagkaroon kami ng May gap. May gap dahil yun sa Marinas Law. Pag hindi ka mag-appointment, hindi ka entertainin. Tapos minsan, wala yung Garda. So, ganun talaga pag countryside kasi nung araw, paso tita. Na siya ng paso na siya ng ilang araw. So, naipon yun kada magre-renew siya. 72 days. Oo, ganun kasi talaga nung Apply araw. na siya dati eh. Sa ngayon, humigpit. Ayan. Super tiyaga talaga ang namin. Sa akin kasi yung mamimigay ka ng flyers every Tsaka sumama kami sa basurero, daddy. Sa basura, sa truck bin. Talagang ginawa din niya. Talagang ang hirap. Sabi ko, minsan mapapaiyak ka na pero hindi, dapat andito ka. Trabaho mo trabaho talaga Trabaho ang hanap mo para mabuhay.
makasurvive sa lahat. Hindi nyo naiisip yung ano? Wala, talagang... Ano ba yung occupation Kahit nyo? Ano ginagawa nyo? Wala nang gano'n. Wala. Doon, puting-puti siya. Kasi nasa pharmaceutical siya. Titipla lang siya ng gamot. Minsan maiiyak ka na lang. Paggabi, sabi ko, ang hirap naman. Pagigising ka na ng umaga, madaling araw. Sunduin ka ng truck bin, ganyan. Kailangan mong magkulikta. Tapos the following, pag Saturday, Sunday, mamibigay ka ng flyers for bye-bye. Nahabulin pa siyang aso. Habulin ka pa. Dumating pa yung time na sinusuot niya yung flyers na may asong bumanod sa... Akala niya nakagat na siya. Ang hirap pala. Pero katulad nung sinabi po, sorry po Tito, yung sinabi po ni Tita na kumbaga, kaya nagtagal kayo sa unang amo po ninyo. Kasi nga parang kahit na recession yun noon, ganun, parang sabi niya, sayang naman kasi ang bait nila sa akin. Yung mindset na ganyan. Tapos kayo, kahit sobrang hirap ng trabaho, nanggaling kayo sa ganito, tapos napunta kayo sa ganyan. Yung mindset na yan talagang, yun yung napaka-Pilipino. Totoo yan. Totoo yan, anak. Hindi, walang iwanan, kumbaga. Sabi ko, ganito pa lang mag-abroad. Oo. Para lang makapag-abroad, no? Kala mo nung ay, ang sarap pala sa abroad. Yung iniisip mo kasi nasa abroad nga. Sumisildo ka ng dollar, sa mga euro, gano'n. Ang sarap pala. Yung ma-experience ko magtrabaho ng gano'n, ang hirap. So sabi ko parang gusto ko lang bumalik sa Pilipinas eh. Pero hindi eh. Mayroon kaming goal na andito kami. Kukunin namin si Ira. Kukunin namin si Ira. Magtulungan kami. Kasi kung uuwi ako, paano yung buhay, yung anak niya. Support. Yan. But the best blessing, Daddy, sabi mo sa kanya yung paninigarilyo mo. Oo. Anyari? Magpo-40 siya. Magpo-40 siya nun. Kasi bakit? Kasi unang-una part-time ng trabaho. Ang mahal ng sigarilyo. Ang mahal ng sigarilyo. So, sabi ko, nakakaya naman sa asawa ko kung hihingi pa ako ng pang-sigarilyo. So, nung mag-40 ako dito, pinilit ko, sabi ko, kasabay ko pa si Tito Jet noon. Sorry, Tito Jet. Sabi ko, sabay tayo bro, usapan namin talaga. Ay, yung magkikwit. Oo, kasi 40 ni Tito, 50 ni Tito Jet. 10 years ang age gap nila eh. Sabi ko, quit natin. Sige, quit natin. Talagang tinis ko kasi ang mahal ng isang pakete lang siguro. Mahal na. Mahal. Tapos, part-time na yung trabaho ko. Tito Jet, long time. Ano na? Kailan ba kayo babalik? Magbibisyo pa ako. Sabi ko, okay. Sabi ko, sige. Sacrifice. Tigil ko pero talaga. Stop. Talaga. Wow. 15 years, hindi na ako nag-yosi. 15 years na Ang galing. Pero, gaano kayo katagal nag-yosi before kayo nag-quit? 15 years old? 15 years old, hanggang 40. Oh my God, wow. Long time na. So, kaya yung cleaning ng ba yun? Lungs niya. Hanggang tumaba siya. Ubo, sipon, lahat nakuha niya. Taga-finish niya. I'm so proud of you, Daddy. Yeah. That's the best gift na nabigay niya. Support. Kasi dati galit na galit na ako kasi ang baho niya. Halos ayoko nang humalik sa kanya. Ang baho niya talaga. Grabe. Naaway ako. Sabi ko, mas maganda yan. Yung isa yun sa blessing na wala siyang trabaho na nabigay niya sa akin na kasi nga ayaw niya nang humingi pa ng sigarilyo. Kasi isa yun. Bili mo, nagpapakahirap ka magtrabaho lahat. Tapos ibibili ko lang ng isang pakiti na sigarilyo para magkano yun? Magte-10 euro yun. Magkano yun, di ba? Sa isang linggo. Magkano bentahin mo. Sabi ko, thank you. Saka isa pa noon, di ba, nag-coordinator tayo ng singles. Singles, youth worker, kids muna. Kids. Dito. Nahiya ako sa mga tito rin. Tuloy pa rin yung bisyo, kahit na So, nahiya ako, parang gano'n. Tapos, parang singles. Lalo na, kayo yung mga young adult na yung ko. Ito na yung mga dumating sa buhay. Parang nakakahiya lalo. Parang hindi ako parang good example. Simple pa rin. Good example. Kasi Simple pa rin siya. So yun yung mga ganun. Parang natanggal ko yung mga bisyo ko. Sinacrifice ko lahat yun. Kasi iba yung pinakita nyo rin sa amin. Nasa wala na kayo or hindi ko na kayo. Iba yung way na talaga pinakita nyo sa hindi yung ibang tao. Baga talagang very clean, very talaga faithful, talagang pinakita niyo sa amin kung sino. Yun yung namin
Like akin more like. Sa akin naman, yung pinakita nyo sa akin, personally, is kung grabe kayo ka-loving. Kaya nung nakilala ko si Ira, gets ko kung bakit. Parang napaka-loving nyo kasi as parents talaga. Alam mo yun? Tapos as our coordinator pa, mas grabe pa. Ito yung nakakapagtaka nun. Ang layo ni Ira nun eh. Oo. Si Ira, ilang milang layo sa inyo. Pero yung the way na pinakita nyo pa rin kahit andito kayo, ibang-iba pa rin. Kumbaga, si Ira is ganito dahil alam niya, pinalaki niyo siya ng maayos. That's, Tama. alam mo, yun yung maganda sa at the early stage of our marriage. No, napunta kagad kami sa community. So, nagkaroon kami ng knowledge how to be parents. Kasi sa CF silang may ganong teaching kung paano So, at saka masaya kami, kampante kami na umalis kami sa Pilipinas na nasa community si Ira. So, talagang, at saka kasama siya ng parents ko na lumaki kami na biro mo sa Lasal, nagkikick out dyan. Talagang na-maintain naman niya. So, every time, from time to time, tinatanong ko, masaya ka pa ba sa course? Wala. Masaya naman ma. At saka masaya sa generation niya, yung generation din namin. Hindi kagaya ng Saudi Arabia dati. Kasi yung tatay ko, lumaki ako, tatay ko nasa Saudi. Okay. Ano lang yun? Voice tape ba yun? Voice tape at saka yung pad paper. Na hindi ka dahil yung magre-record sila ng message sa inyo. Diba? Ang hirap. So, ang hirap mong mabigyan ka ng pag may problema ka, hindi mo masabi sa tatay mo kasi layo niya. Pero not unlike nung panahon ni Ira na malayo siya sa amin, may video call na. So, pwede niya na kami tawagan anytime. Yung closeness medyo, yung distance technology. medyo. Yung technology time na yon maganda na, hindi kagaya dati. So, talagang nag-guide pa rin siya. Naranasan ko yun kasi yung si Papa. Sulat lang talaga. Ang tagal mo, syempre, sulat. Ang tagal mo natin. Malalaman mo rin sagot after what? Ilang weeks? Totoo. May sumabot pa ng month. Pero ngayon, napakabilis. Napakaganda. Akala ko naabutan mo kay Tito Joey yung tutut. Morse code. Dumating nga yung time na tatawag kami sa tatay namin. Siyempre, company yun. Tatawag ko, paging Ricardo, blah, 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 para may call ka from the Philippines. Ninervous siya, umiyak siya. Akala niya emergency. Kabado siya. Kaya that time, hindi na kami tumatawag. Kasi nga, baka lang lalo siyang manervyos. Kagaya naman ngayon, lagi ako naka-online. Kasi nung nasa Pilipinas, si Ira, talagang lagi ako naka-online. Kasi anytime, pwede na akong tawagan. So, alam mo yun? Tsaka pre-call pa. Ito, tita, tanong ko lang may mga oras ba, or parang araw, na parang gusto nyo subok talaga? Sa yung time na nandito lang kayo, nandun sila, may mga time ba na parang naisip nyo na parang, hindi naman. Walang ganun isip. Kasi talaga yung yung mindset ko talaga, na makuha siya, at saka, talagang ang laking tulong talaga. Ang laki ng diferensya ng pera natin na ipapadala doon. As in talagang, sa trabaho, siguro nung catering din. Kasi nga, sa Pilipinas, nasanay akong gano'n. Panganay kasi ako eh. So parang, lumaki ako ng nanay ko lahat. Spoiled ako. Hindi ako naglalaba. So pagdating doon, dito lahat. Ngayon, ikaw lang. Lalo na nung sinabi nung boss ko na, it's time for you to go. So sabi ko, paano yan? May isang tito nagsabi, sister, lilipat ka ng Dublin, mag-ano ka kasi alam mo naman, mahirap ang trabaho ngayon dito kasi pa nun eh. Recession. Sabi ko, recession pa. Sabi ko, bahala na po. So, kailangan in-advise ng mga kapatiran na mag-aral ako. So, nagtatrabaho ako 3 days sa Balinas, no? Nag-aaral ako dito ng Saturday. Wow. Nag-child minding ako. Tapos itong yung pinagtrabahuhan ni Mara na yung mga madre sa Sakmang Sakbil. Nakapag-laundry ako doon. Tapos ng housekeeping din. Tapos, nung graduate na lang ako, sabi ng madre, I heard that you're studying your PTAC level 5. Sabi ko, mag-ano pa ako, sister? Sabi ko ganun. Anong tawag ito? Ano ba yun? Graduate. Oo, yung kailangan ko pa kumuha ng work experience. We give you work experience and we will pay you
Imagine mo yan, Wow. di ba? Iba yung So, blessing. oo. Nag-i-start na yung... Nag-i-start, sila na lang daw pipirma ng work experience ko, tapos bayad. So, nag-start yun. Imagine mo yung galing ako, nakatira na kami nun sa saan nakatira, Daddy? Sa Shangkil na. Shangkil. So, nakakuha ng bahay, kasama pa rin kami ng Tito Ray. Siyempre, kasi si Tito sa kanila nakatira, ako sa Vanias, Pero nung lumipat na ako dito, sa Shangkil pa yun, alam mo yung Choppy Sword pataas? Oo. Nilalakad ko yun. Ito, Oh my God. ang pasok namin dyan, 7 o'clock. Pag winter, grabe din. Oo, 7:30 yung handover. So from magbabas ako dun sa lapag, sa may malapit pa sa Chapelisod. Aakyatin ko yun. Pero mo naman yun, nag-start ako dun April. Kawawa, coaching nga, kawawa dun, tao pa kayo. Oo. Sabi ko, grabe. kung madilim pa yun kasi mag-winter, sabi ko, kung meron biglang mag-abduct sa akin dito. Ang ganda niyo pa naman. May pera naman to eh. Walang makakakita talaga. Oo, tama dito. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Dangerous pa rin para sa Kaya yun akin. naging madilim to. Tapos sabi ni Lord, kung meron kang hihilingin talaga, sabihin mo na, huwag kang mahiya. Nagreklamo talaga ako, Lord, hindi ko na kaya. But after nun, bigla na lang nagsabi, Tita, si Agnes na naman yun, pamangkin na naman yun. Talagang yan ang biyaya ng Lord sa akin eh. Tita, meron tayong, papakilala, hindi ko nasabihin ng pangalan. Kailangan niya ng mag-aalaga. So yun, pumapasok ako sa Sackville noon, tapos mag-aalaga ako sa kanya, sa hotel na katira eh. Tapos sabi ko, hirap na hirap ako. Sabi ko, grabe naman, hindi ko naman kailangan ganito lalakad pa ako dito. Tapos si Tito, dumating yung time na kailangan kong pumasok sa Sackville, walang may iwan sa matandang lalaki. Si Tito naman. Oo, sabi ko, pinagpaalam ko dun sa boss, sa anak na pwede bang 1 hour lang naman darating na yung reliever ko kasi I have to leave ng 6 o'clock. Sabi niya, sige. So nakilala si Tito Chris. Tapos after nun, nagkaroon ng, hindi ko na elaborate kung ano nangyari. Nagkaroon ng pagkakataon na kailangan sa isang ship, 2 tao na ang mag-aalaga. Napasok si Tito Chris right Wow. Nakapasok kayong dalawa. Nakapag-resign ako kay Tito Jet. Oo, dun sa trabaho. Sa Hot Lodge. Oo. Yung security. Dahil kailangan niya ng trabaho doon. At doon na nag-start yung ayos ng buhay. Yung turning point nyo. Yung turning point. Yeah. Takbo. Kasi talagang, ang tuition fee ni Ira sa Lasal, pataas na ng pataas. Kasi first year, second year, kaya pa Pataas ng ng Bayonas pataas. Law. Yeah. Kasi nag-child minding ako, pero ina pa lang. Pero nung tumataas, nagta-third year na siya, 100 ng tuition fee niya. Tsaka namin ito just that Lord is talagang hindi na God is mahuli. really good. Lagi siyang on time talaga. So, 2 na kami dito nagtatrabaho, nag-start na yung travel namin, nakakapunta na kami ng Paris. Tapos, yun na yung nakapamasyal na kami. Sabi ko, Nakaluwag na talaga. After how many years to kita? That was to 2012, anak. 2012. From 2006 to 2012. 6 years. 6 years. Oo, parang pag uuwi ako sa Pilipinas dati noong mga 2006 to 2010 or 11, parang yung pamasahe mo talagang hirap na hirap ka pa. Maghihintay ka ng Friday na hindi pa pinapasok ng boss ko yung sweldo ko, wala pa. So parang ipit muna, hindi muna tayo kakain sa labas kasi wala pa yung sweldo. Pero ito talagang yung turning point talaga na grabe ito na yung tapos 2 pa kami ni Tito. At doon na rin ako nakapaglapit ng citizenship ko. So doon ako 2012 nag-apply na. Saan pa yung isa dyan? Teka lang, parang Mamaya na yun. Parang binarinig ko ay na nga eh. Oo nga. Lagi niya sinasabi, kailangan natin pumunta kay Noni. Kasi sabi niya, tutulungan niya ako. Bahala ka. So anyway, yung 2014 naging Irish ako. Doon na. Nag-start na talaga yung tapos graduate na si Ira, as in talagang ang saya na. Naibigay mo na yung nakabayad na ng bahay, bayad na yung mortgage namin. Naka-full payment kami. Tapos si Ira, Yes. Sa Ira graduate. As nakapag-coaching. as in, talagang tuloy-tuloy na. Sabi ko, gusto ko naman yung para sa sarili ko. Sabi ko, gusto kong mag-aral ng culinary. Kasi nga, ko yan eh. Magaling lang ako, pero dahil nga runs in my blood, pero wala ako yung formal education na para maging ganon. So sabi ko mag-aaral ako. Gusto ko nga dun sa court parang 10,000 plus yung tuition fee. Time yung wala na.
yung employer ko namatay. Okay. Pagka-graduate ni Ira ng 2020, Sakto lang. ng 2014 na April, sabi ko mag-aaral ako, mag-i-enroll ako. Tama-tama September, yung pasukan doon. Namatay ng August. Timing nga. So, doon. sorry po Lord. Okay, Pero sabi ko, Yeah. nawalan ako ng trabaho. As in talaga nag-iiyak ako. Oo, wala kaming trabaho ni Tito. No, kasi Tito, parehas kayo nun eh. Tapos parang hiyang-hiya kami na nahihingi kami sa social welfare ng job seeker allowance. Dumaan din kayo sa ganun Oo, totoo yan. Humingi ako. Humingi kami kasi Wala. sabi, wala pa eh. Wala pa masyado nun. Yes. Tapos, si Tito talagang natapos niya yata yung 9 months, Daddy. No? Ako 3 months lang naiiyak ako eh. Ano ba that time? Pipila ka pa dun Oo sa... nga, once a week, Oo. Tuesday o Thursday, Yeah. depende kung anong araw yun. Thursday. Not time like these days na i-diretso na sa bangko mo. Oo. Okay. Noon, hindi pipila ka. Oo. So, pag absent ka sa state, hindi ka bibigay. Kasi nasan ka? Eh, kaya ako, di ba? Kailangan pang pumirma. 3 months lang ako noon, nagtrabaho ko sa Black Rock Clinic dahil sa tulong ng isang napakabuting Nina Barbero. Nina. Ayun nga, naalala ko nung nag-part-time kayong dalawa dun eh. College pa si Nina nun, college pa kami nun. May interview ako, may nakita akong dalawang pogi, nagpapa-interview. Nakapila. Sino? Nakapila to? Oo. Magpa-interview sila. Sino sa lang? Si Amel. Si Amel kami dalawa. sabi daw nila, patay tayo dito, nandito si Tito. Kaya nga eh. Sabi niya, Parehas hindi na tayo pa lang matatanggap. trabaho na in-applyan eh. College kami nun, walang experience, Oo. walang ano. Kaya, Talo na tayo ni Tita Marlene dito. Grabe. Oo. Okay. I want to commend doon, Nina. Talagang, akalain mo ba yung batang yan? Yung trabaho doon, gagawin niya. As in, talagang, Kasi ginagawa pala ni Nina to, sabi bago ko. pa yun, tita. Katulad ninyo, hardworking, panganay din. Ganun, Oo. parang galing din sa laundry, ganun. Kagaya si Mara, nagtrabaho sa laundry yan, tsaka si Regina. Oo. Sabi ko, iba, ang bigat-bigat ng trabaho ng batang ito na gumagawa pala dito sa laundry. At si Nina ha, talagang yung dishwasher doon, talagang ano, tapos talagang napakano ng batang yun, sabi ko. Kaya yung kinukwento ko kay Era, si Nina, ano yan, hard worker yan, sabi ko. Naalala ko nun, nakalimutan ko yun. Oo. Sa Black Rock Yung sa Black Rock Clinic, kayong dalawa. Silang dalawa, nag-ano sila ni Amel. Siguro, wala nang pan-date siguro. Kailangan na tuloy. Papatusin na yan. Hindi pang date yun, pang games yun. Hindi, ano yun. Hindi, nagpa-interview para di ba pagalitan. Oo. Wala kang Ay, kasi ginagawa. sinabihan, hoy, mag-interview kayo dito. Sabi daw ni Nini sa kanya, may hiring kami, ganyan. So, Baxter Fair na ano, ng catering. Tito na lang muna kasi kailangan ko na pumunta. Nung time na, kung sakali lang hindi nyo inisip mag-abroad, anong tingin nyo magiging buhay niya? Siguro napakasimple lang. Kasi nagtatrabaho naman ako sa catering. So may trabaho. Si Tito may trabaho. Siguro lang yung bahay lang ng siguro namin. Hindi ganun. Hindi pa At na. siguro si Ira hindi siya makapag-aral sa Lasal. Si mahal talaga. So siguro mag-a-apply siya dun sa mga... SM. Kaya tawarin yung mga yun pero Hindi naman. yan Ibig yung sabihin, way. hindi ganun yung hindi ganun yung magiging Buhay buhay. na Journey niya. Imagine mo si Ira, college, nagsi-Singapore, nag-Hong Kong, pumunta pa ng Ireland ha. Tas Merong Schengen visa agad, Kaya may nga Irish eh. visa. Tapos nagkakotse, saan Nagkakotse. pupunta. Oo. Kaya hindi sanay mag-commute yung batang yan eh. Kasi, pag ano pa lang namin, binilang si Tito ng second hand na kotse. Alam mo yun? Tapos nagsisi ako, ba't ko binigyan? Yeah. Sabi nung kapatid ko, binigyan mo ng kotse, tapos hahanapin mo kung nasaan. Nalala ko, nagbakasyon kami sa Pilipinas, biglang nagkita kami neto sa Alabang. Sabi ko, sinong kasama mo? Ay, kala ko malayo kayo dito. Malayo naman kuya, ganun. Sinong kasama mo? Ayun, may kotse ako. Wow! Sana all! Alam mo, hindi niya nakakalimutan yun. Sabi niya, Mama, Yes, good. ang galing-galing mo naman. Yung mga nagsisi-uwi, talagang minimit siya. Sabi niya, siguro talagang bait-bait ng mama ko tsaka ng daddy ko dun. Kasi yung mga umuwi, as in talagang ine-entertain siya, kagaya nila. Tapos pumunta sila kila Rodge, diba sa Oo, sila Rodge din. Sinama pa siya. Tapos imbitado sa kasal ni Ate Gay. Alam mo yun, parang pinakanta pa siya. Kasama ba siya doon? Kumanta nga sila Kasal ni ni Ate Gay. Wala na kayo makuha. Nakakanta. Talagang doon siya talaga. As in talagang napaka-grateful niya. Kaya ano na siya noon, mahagulo siya, Ma, ba't niyo ako iniwan? Yung time na ba't niyo ako iniwan? Nag- Nagdadagdag na siya kasi talagang Hindi namin alam na ano.
Hindi niya sinasabi sa inyo. Umaasa na siya na kukunin siya. Tapos sabi niya, ba't niyo ako iniwan? Parati na lang ako nahahabin. Pero naramdaman niya yun? Oo. Talagang na ano namin na, tapos dumating pa yung point na gusto mag-ampun ng kapatid. Siguro, anak, hindi ka pwede mag-ampun ng kapatid dyan. Nawala kami. Kasi wala siyang kasama. Wala siyang kasama. Pero dumating po ba, tita, na-curious lang ako Ngayon ko lang ito naisip actually, after many years of knowing you and your family. Na ano nyo ba, naramdaman nyo bang mag-asawa, nung si Ira na sa Pilipinas pa, tapos yung the way na tinatrato at ni-spoil nyo kami dito, nagigilty ba kayo? Hindi, kasi yun lang yung parang narirelate kami. Kasi nagagawa nyo yung gusto nyo. Sabi namin, kaya sa Pilipinas pa lang, kaya pala kami isa lang yung anak namin. Kasi YFC coordinator kami ng buong bayan ng Dasmariñas. 7 years. Ang dami namin anak, kaya sanay si Ira sa kuya at ate. As in, parang, minsan nakakalimutan namin, anak pala tayo dati. Kasi kailangan natin kumuha. Wow. Tapos pagdating dito, totoo lang, blessing ko, sinasabi niyo blessing kami, mas blessing kayo. Kasi talagang, imagine mo, minsan kagaya niya sila Elvin. Anak, i-print mo nga yung sa tax ko, anak, kasi kailangan hinihingi siya. O sige tita, ipiprint ko na lang. Ito si Papi, may hihingi na ganito. Kayo, di ba? Kami na. Bakit nalubi? Parang, sige. Alam mo yung, kayo kasi yung dakilang ninong ng Ireland. Yun yung nagkumpleto. Nagkumpleto sa buhay namin dito sa Ireland na parang sabi nga nung may nagsabi, ano ba naman tong mag-asawa na to, parati na lang wala. Lagi may imbitasyon. Oh, may kasal na naman. Sabi ko, anong gagawin namin? Because you touch their lives. Sabi ko, hindi, mali. Sila ng buhay namin. Kasi talaga... Narinig niyo yan, guys. May pakutsinta si tita sa kanila. Tapos sa bahay nila, sabi niya naman ni Ayla, ano namang niluluto niyo, ma? Kasi di ba birthday ni Kuya Noni, punta kami doon kasi May 2000 and Mary. Ay, yung may birthday, nandun sila lahat sa sa Italy. Ay, wala ba? Kaya ko lang nalaman. Kaya papaitan na lang naluto ni Tito, tapos kutsinta. So anyways, yeah. Wow. Anyway. That's a good no? We're coming from you guys. Kasi like, we like, I never really had a parang second mother or father. Kayo din talaga nag-touch sa buhay namin. Naging gano'n. Like, literally. This is honestly. Honestly, talaga ako. Kaya yung namin, yung way namin sa yung pakikitungo namin sa iyo, hindi man lang tayo magkatugo. Pero in the way na parang pinap talaga namin. Ganun din naman kami. Since start. Na talaga parang, hanggang ngayon, we never think about, we always think about you guys as well. Nagpapasalamat kasi kami dahil pinalaki nyo rin kami. Bukod sa own family, parents namin, pinalaki nyo rin kami. Totoo yan. Na ibang klase ng tao. Lalo na pag pagdating sa Diyos, talaga pinakita nyo sa amin kung gaano kahalaga ang buhay. And siguro, I don't know, maybe Ira is thinking about like, alam mo yun, ang daming palang kilala nila mama na tinatawag namin kuya. Kaya hirap na hirap daw siya nung pagdating niya. Kahirap naman, ang dami kong imimit. So, diba? Mga tumulong yan sa aming magdasal para makarating ka dito. Anak, mag-bless ka si tito, si tita yan. O anak, hinihintay ka na sa nila. Ay, ang dami naman, sabi niya. So, dami mo, di ba kilala to, baka to Pero kayo talaga, sabi ko, they are all waiting for you na makarating ka. Pero kung masaya kami nakadumating ka dito, mas masaya din sila para sa amin, sabi ko. Kasi, nga tita, kasi alam namin yung niya kung gaano kayo ka-grabe mag-pray kay Lord. Ilang taon natin yan na laging pinag-uusapan, dine-daydream at nalulungkot nga pagka nandyan siya, sana nandito yung one of these days, yung anak ko nandito din. So, lalo na pag magkakasama kami lahat. Number one talaga na napakahirap na mag-a-abroad ka. Yung iwanan yung isang bagay na inaano ko lang sa kanila. Kasi si Ira pumupunta naman dito, nagbabakasyon. Bakasyon. Pero hindi siya nag-stay. Pero yung feeling na pag nakikita niyo siya siyempre nagbakasyon, masaya kayo. Pero pag alam niyo yung time na malapit na uwi siya, malulungkot. Ando na naman yan. Ayan na naman. Diba? Yan na naman yung parang yung challenge yun. Na dito na lang siya forever. Kesa umuwi pa siya. Kasi malaking bagay yun eh. Big effect yung sa buhay niyo. Na parang iiwan na niyo na may anak na mag-isa. Siya kapatid doon, mag-anak lang nandun. Kami, nandito kami forever para sa inyo. Pero siya, as a real blood and daughter nyo, iba talaga. Kaya nga nalulungkot ako kasi may mga kasama sa community na yung anak daw nila, iuwi na lang nila. Kasi daw ang hirap, ang child minding, ang upa daw ng bahay, ang mahal-mahal. Sabi ko,
naririnig niyo ba yung sinasabi niyo? Sabi ko, kaming mag-asawa, hirap na hirap kami. Kunin. Kulang na lang, questionin namin si Lord. Bakit yung mga anak nila kasama nila dito? Ba't yung kapatid nila, ang bilis nilang makuha? Bakit kami yung anak namin hindi? Lagi kami nagko-question ng ganyan. Tapos kayo, iuwi niyo yung mga anak niyo? Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko gano'n, binigyan kayo ng pagkakataon ni Lord na magkasama-sama kayo dito. Tapos iuwi niyo? Sabi ko, ang hirap nung sitwasyon na gano'n, na iniisip mo yung anak mong gano'n. So sabi nila, gano'n talaga eh. Sabi niya kasi ang hirap. Hindi kasi ikaw yung sitwasyon namin. Sabi ko, pero inaano ko lang. Kasi kung saan ka nilagay ni Lord, may pinunla ka dyan, doon ka mag-grow. So talaga may plano ka para sa'yo si Lord. Eh. Bakit mo, hindi mo na, yan na ba talaga yung paraan? So nag-ano ko sa kanila na huwag niyo iuwi yung anak niyo. Kung pwede naman kayo, magsiksikan kayo kung ano yung... Magsiksikan kayo kung ano kalaki yung puno. Magsiksikan kayo, huwag niyong iuwi. Oo, talaga pakahirap. Kasi on our experience, ang hirap na matutulog ka na lang na ano. Pero yun nga po, tita, yung sa experience nyo, without going into details kung ano yung journey ni Ira pumunta dito sa Ireland, ikwento nyo na lang, tita, yung journey nyo naman bilang ina, bilang parents na pinagdadasal si Ira, na binantayan niya yung kumbaga yung process niya dumating. Paano ba dumating dito si Ira from your perspective? What was that like? Alam mo, dumating na nga kami sa point na na desperado na. As in desperado. I'm a desperate mother. Kasi talagang yung mga letter ko sa pag ina-appeal namin na nadi-deny siya. Talagang hindi ko pa kasi anak eh. Hindi pa ako abogado. Hindi ka pa abogado. Hindi kami makahingi. So, nang tulong na paano gumawa ng letter to appeal. Alam mo yun? Sariling gawa ko lang. So, I am a desperate mother. I'm like, blah, 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 blah. So, papabasa ko dun sa employer ko. It seems you're very desperate mother. I am desperate. Sabi ko talagang gusto ko makuha yung anak ko. So, inano ni Lord na makagraduate na siya. Nung pumunta na siya dito, nagtatrabaho, sabi ko, anak, 2 years lang, kukunin ka na namin, basta mag-experience ka. Kasi pag hindi ka na-experience as a nurse, sabi ko, lalamunin ka dito. Sabi ko gano'n. Tama. Kasi pag wala kang experience dito, dahil ang Pilipino dito, pag pumunta ng Ireland, nag-abroad, maganda. Work hard. Ina-expect nila, magaling to, Pilipino to. Standard, mataas. Standard talaga, mataas. So, kailangan mo mag-experience. 2 years lang, anak, 2 years lang. Dumating si COVID. Oo nga. Na-delay na. So, noong 2018, another challenge na naman. 2018, pumunta siya dito sa kasal ni Kring tsaka ni Pero, ang purpose niya talagang pumunta dito yung World Meeting of the Families. That's napakasayang araw nung dumating siya. Ano po, Francis? August 2018, dumating siya dito for the World Meeting of the Family. Na-bless kami ni Folk. Kaya siguro yung journey dire-diretso na. Tapos 2019, sabi, kung pupunta ako dyan, kailangan kong may trabaho para makakuha ko ng employment certificate, mag-apply ng visa. So, kailangan naman niya mag-stay sa trabaho. So, ngayon, 2019, pumunta tayo ng Vienna. Kailangan na naman niya mag-stay na naman ng trabaho dahil kailangan niya na naman kumuha ng Schengen visa. So, ayan na naman. So, kailangan niya na naman mag-stay. So, hanggang na-delay. 2020 may COVID. Tapos napahaba na naman. So, dumating yung point na merong isang agency daw na kumukuha ng mga care, ba yun? Carer lang. Hindi ko alam. Oo, carer. Mga healthcare assistant. Hindi nurse, ha? Hindi nurse. Sabi ko, desperado na ako. Magbabayad ako kahit magkano. Makarating lang dito yung anak ko kahit hindi na nurse. Gagawin ko na lahat. So, tumawag ako. Diyos ko, hindi naman nila ako masyado in-entertain. Sabi niya, magbabayad ba yan ng yung tinatanong niya, ganyan-ganyan. Sabi ko, kung matutulungan yung anak ko, why not hindi ako magbabayad? So, pero biglang, hindi na naman nag-materialize. Sabi ni Lord, maghintay ka lang. Parang may nakalaan kami, may pamamaraan kami para makarating yung anak mo. Tapos, nag-COVID na nga. Halos 3 years yun, di ba? Nag-delay na siya na nag-delay. So, dumating yung agency na yun na dapat sa Beaumont Hospital siya. Sabi niya, ma, may agency na ako, sabi niya. Hindi ko na sabihin yung kasi. Si Ira mismo nag-apply dun, tita? Siya nag-apply. Sabi ko, anak, ito yung agency na, yung ABA, ito yung agency na pinagdadasal ko para nung ka sa hospital na yun. Sabi niya, ma, ito na lang yun kasi
Siya yung unang sumagot sa akin. So, pinayagan ko siya. Sabi ko, sige anak, kung yun talagang sumagot sa'yo eh. So, nagkaroon ng bagong law. So, hindi na naman nag-materialize. Biglang dumating yung time na, Mama, kailangan ko ng prayer warrior mo kasi mag-walk-in ako dun sa agency na sinasabi mo. Oh, talaga? Sabi mo gano'n. Tapos nakuha siya right there in there. At dun sa hospital na yun na gustong-gusto ko. Agency ni Kate Cowick, Kate Cowick, Kate Cowick. Tapos yung ABA sa Pilipinas. So, miracle do happen. Talaga. Sabi ni Lord, maghintay ka lang. Kasi magbabayad ako ng 5,000 o 7,000 dun sa agency sana. Dun sa isa na dapat healthcare worker lang siya. Carer. Sino po ba itong agency na ito nagpapabayad? Dapat nga, wala po dapat placement fee na ganyan, ha? I know, sir. I know. Talaga naman. Yes, barrister. Sige. Oo. Matanong nga ba, off-cam. Oo. Dahil desperado nga ako. Siyempre, lahat gagawin mo. Of course. So anyway, biglang na lang nang dumating siya dito, 2023. Ang dami pang pinagdaanan kasi yan, NBI na ganito, tumating na ako sa point na sabi naman nila, hindi naman ako makasalanan na tao. Expired yung ano? Mag-expired. Yung NNBI ni NNBI niya. Yun Hindi, daddy, yung kanyang OET expired. OET, Pero dahil sa COVID, binigyan ng extension, nakapasok siya doon sa extension. Okay. So, pero nagtagal sa NNBI dahil nga ang education sa atin nga hindi Y2K, Hindi kasi siya parang 1:1, kumbaga, mahirap silang i-translate Exactly, yun. qualification So, sa Pinas. Kaya nagkaroon ng antagal din ng NBI. So dumating pa yung pagkat, pupunta talaga ako ng NBI para makiusap bilang ina. Sinabi ko talaga yun. I'm only desperate mother here. I would like to i-follow up yung application ng anak ko. Hinihingi lang naman namin yung letter niya na talagang na-extend yung kanyang OET. Sabi niya, I don't know, ganyan. Pero bago nun, nag-ramp na si Aaron, umiyak na siya. Pero yung that night, kinabukasan ng umaga pagising ko, Mama, meron na akong email. Doon na, dire-diretso na. At tapos, dumating siya dito, January 2023, na-approve ang merong relocation fee. Dumating si Ira August. So, pasok siya dun sa relocation fee. Wala kaming bayad sa pamasahe. Wala. Tapos yung kanyang bayad sa bahay. Tapos yung mga bayad sa bayad lahat. Tingnan mo si Lord, no? Wala na kaming trabaho that time masyado. Kasi nga, namatay na yung alaga namin. So sabi ko, tingnan mo nga naman nung marami akong pera, gagawin ko lahat. Kasi may pera ka, sige, bayaran ko yan, kahit magkano. Pero dahil dinalisay ako ni Lord, sige nga, wala ka ng trabaho ngayon, tingnan na natin kung di ka makapag-intay. Kahit na merong 7,000 o 5,000 dyan na babayaran, hindi ka pa rin makakabike, so wala ka ng trabaho masyado. So yun pala darating yung time na yun na may relocation. The right time. And now, she's doing well, and andun siya. Nandito siya ngayon. Asa siya? Nandito siya ngayon, may driver pa kami. Ang sarap ng feeling na Nakompleto kayo? Oo. Ang sarap na, hindi kami makapaniwala. Lahat gigising kami ng umaga. Daddy, yung uniform ng anak mo. Daddy, yung meron kaming alagaan sa parang kinocompensate niya na yung time lost. Yung pagkukulang ko, kayo. na nandun siya. Talagang hanggang ngayon, ang laki na niya, nagtrabaho na. Pinupuno ko yung pagkawala. Talagang parang binalagpag. Nilalabang ko siya, plant siya, lahat. Prepare for baon niya, lahat. Bababa na lang siya, bit-bit yung kanyang lunchbox. Doon ako bumabawi ngayon. Bumabawi kayo sa mga sino pa kukulang? Parang ano ba yun? Yung mga na-miss niya lang. Na-miss ko yun eh. At siya naman, bumabawi siya ngayon. Siya anong bumagastos. Anong klaseng bawi yan? Pinag-drive ako lang. Pinag-drive kami. Sinusundo kami. Bibilhan kami ng ganito. Yung mga gadgets namin, siya talaga. Hindi mo siya Dati nun, hihingi ako ng tulong kila Kring, kila Alice, kila Dayan, kila Jill. Pakiset up mo nga yung phone ko, anak, na ganito. Meron na kami ngayon taga-set up. May technical service. May technical na, tapos yung gawa ng email. Meron na. As in talagang, sabi ko, talagang ito na yun, nandito na nga siya. So, yun. So, you're happy na na-complete na kayo? Exactly. Dahil lang yan sa, palagi lang talaga tayo maging grateful. Ano ba? Talagang, parang wag kayong magmadali. Or ano ba tawag Maghintay talaga ng kung ano yung perfect plan. Guilty ako doon kasi nga talagang naging desperada ako. Gusto ko lahat gawin na lang. I think it's lahat naman. Pero sa all throughout ng kwento nyo, tita, parang lahat may timing, no? Oo.
Oo, totoo. No? Yeah, Totoo yan. Timing talaga. Kasi parang wag kayo mag-attack. Kasi there will be time na talaga bibigay. Kasi talagang grabe yung pinay mo from 2006 na araw-araw na nagdasal na ako dahil nalaman ko pagdating ko dito, pwede palang kumuha ng family. So doon nag-start ako gabi. Imagine mo yun for how many years. Na dinadasal mo sa prayer time mo na sana makuha ko na yung pamilya ko. Sana ko makuha ko ang anak ko. Sabi ko nakuha ko na yung asawa ko. Konting dagdag ng regalo, bonus pa, na makuha ko rin yung anak ko. So talaga palang dadating yung time na siya na yung mag-a-apply ng sarili niya. Parang ibang klaseng bonus yan, no? Dumating yung anak niyo dito. Iniwan niyo siya high school, first year high school. Ngayon, dumating siya dito as a professional nurse. Ayun. Wow. Yun ang maganda doon. Grabe. Tsaka inaano ko rin, ngayon ko lang nare-realize na sabi ko nung 2 years lang anak, parang binibigyan ko ng siya na si Lord na pinangunahan ko. Talaga bang 2 years lang gusto mong experience ng anak mo? Parang naging 7 years na, 8 years yung experience niya. At ang offer sa kanya, maganda na. Kasi yung experience yung niya, years of experience niya talaga. Years of experience. Sabi ko talaga naman si Lord, talagang, talagang, tsaka yung mga, dahil lang sa mga taong nagpapasok sa amin sa trabaho, talagang sinusuklian ko naman. Sinusuklian namin ni Tito na maging mabuti kami dun sa employer namin. Kasi syempre, kung hindi kami naging mabuti dun sa kung hindi ako naging mabuti dun sa dati kong employer, sa unang-una, may makukuha ba akong reference ba yun? Parang i-refer ka nila. Yes. So, gaya na naglipat ako dito, tinawagan nila yung boss ko, she's so good, and ganyan yung employer mo, napakaganda ng sa'yo. Yeah. Ng binibigay na sa'yo, feedback. So, sumunod ulit yun, nagkaroon ulit kami nito, ito nga yung VIP namin. Tapos, nakakilala na naman kami, kagaya yung employer ko ngayon, dahil kakilala din yun. Yeah. So, kung hindi kami nagpakabuti doon sa dating unang-una namin mga trabaho, hindi apektado na yung mga sumunod na. Kaya talagang bilib ako din, sumasaludo naman ako dun sa mga Pilipinong mga nauna dito. Dahil sa magandang ginawa din ng mga ibang Pilipino. Na yung mga Irish, yung mga locals, na kumuha na ng Pilipinong marami. Kasi dahil maganda yung pinakita sa kanila. So nakakalungkot lang yung mga nagiging isyong Pilipino ngayon. Pero hindi natin alam kung ano mga pinagdadaanan nila din sa buhay. So we're not here to condemn them. So talagang hindi mo alam. Hindi natin alam ang pinagdadaanan. Totoo yan. So pero marami pa rin. Mabibilang pa rin talaga na yung mga taong, mga Pilipino talagang napakagaling sa trabaho nila. Talaga, kahit na sabihin na natin walang experience or walang qualification, ganun. Parang yung nga, mabalik tayo dun sa experience din yung dalawa. Parang it's more towards yung mindset natin, yung mindset ninyo noon na parang, napakabuti nila sa amin. Reciprocate nyo yung energy na yun. Tapos ngayon, parang bumalik sa inyo, yung mga sumunod na nga naging employer ninyo, napakabait. Kasi may mga ibang Pilipino dyan, minalas, tapos nakakuha ng hindi magaling na employer, ganun. Pero, alam mo yun, parang kayo talaga, lahat ng positivity na binabato nyo doon, bumabalik talaga sa inyo. Although, syempre, yung pinakamahaba dyan, yung anak ninyo. Totoo yan. Pero, dumating siya dito, ibang klase. Dumating pa yung time, pati mga employer namin, naghihintay na sa anak namin. Talagang tumutulong sila para sa application ni Ira na nung mag-aano siya, tawag dito, kukuha lang ng papunta din siya dito ng, work, tourist visa. Talagang tinulungan kami para siya. Kasi na-deny dati Talagang deny. Kahit tourist yun Maski nga rin po ako, naalala ko nun, nung kwento nyo sa akin one time na nagkakaroon kayo ng problema sa NMBI, napapaisip din ako, feeling ko may kilala yata akong may kilala sa NMBI. Parang gano'n na din ako mag-isip Totoo yan. Parang ginawa ko na lahat Pati nga employer ko, tinanong ko na, may kilala ka ba? No, I don't know. Accountant ako sabi, parang lahat na lang. Kasi sa Pilipinas kasi, sabi niya, yung mga ano mo dyan, kasi dati na nagtrabaho sa Pilipinas, parang officer ako ng subdivision namin. Parang may mga connection ka dyan. Pagdating sa Arla, talaga naman to si Marlene, Pagdating sa Arla, may connection pa rin siya. Sabi ko, si Lord lang ang connection ko. Hindi siya nahuhuli. Talagang, si Lord yung kumonect sa inyo. Kumonect talaga. Asa mo talagang, lagi lang siyang on time. May laging, Ayun nga po, tita, yung na-realize ko sa kwento ninyong dalawa ngayon.
na sa bawat nangyayari sa buhay ninyo, may sagot si Lord. Oo. No? Pero sa tamang oras, sa tamang paraan din niya. Saka may mga taong pinapadala talagang instrument na bigla nilang, uy, ipapasok kita doon. Biglang, uy, talaga, thank you. Parang hindi nga ako dumaan. Parang isang trabaho ko lang, nagdaan ako ng interview. Doon lang sa Black Rock. pero at saka yung ano rin, yung isa sa mga highlight po sa akin sa kwento ninyong dalawa is yung paniniwala nyo kay Lord din. Na to the point na, yun nga, question nyo siya, o, at the same time din, naging assertive kayo sa kanya na parang, yun nga, gustong-gusto ko yung sinabi nyo, Lord, kung bakit nyo pa pinatikim sa akin to, kung hindi naman para sa akin. Ibigay niya na. Ibigay mo na. Alam mo Pagkaloob mo na talaga. Totoo yan. Kasi minsan maging ano ka eh. Isa sa dami-dami nagdadasal sa buong mundo. Diba? Kailangan mong kulitin si Lord talaga. Kasi baka mamaya nakulitan na talaga siya. Ito na anak nyo. Oo. Parang talagang nakulitan na siya eh. Kasi lang sabi ko nga nun, etong si Tito kasi pagka daw, nung nasa Pilipinas siya, kukunin ko ba, sino bang mauna, si Tito Chris o si Ira? Sabi ni Ira sa akin, parang awa mo na, kunin mo na si Daddy. ako kaya kong sarili ko. Si Daddy na lang muna. Parang baliktad yata ng kaya sa Pilipinas nun Parang na-imagine ko yung boses ni Ira, yun yung talagang sinasabi. Oo. Diba? Kasi biglang nalungkot din ako dati, that time. Na nawalan ng hindi naman nawalan, kumbaga, lumayo. Sinabi ko sa kanya, Daddy, magiging malungkot ha, pero huwag kang bibitaw sa service. Kasi yan lang yung magiging, magiging yung, tawag dito, yan yung magiging libangan mo na siya yung magbibigay ng lakas sa strength mo na mag-serve ka sa YFC para at least sa community, para at least may magawa ka. Hindi ko mapunta sa baka sumakabilang bahay. Kasi si Tita, kahit nawala si Tita na nagsiserve pa rin siya. Inrolled pa ako na mag 2 years na mag-coordinator sa kanya. Pero dahil kailangan ng babae kasi, babae ang kailangan tita, kailangan ng tita. Hindi kaya ng mga brothers kung walang mga sisters. Iba rin. So, sabi ko, nakiusap yung coordinator ko na, okay, stay ka muna. Tutulungan ka namin. So, next nag-extend ako kasi sabi ko, wala na si Marlene. So, it's time naman na ibigay ko sa iba. Kasi, Pero sa dami ng kabataan na yun. Grabe, no? Hanggang ngayon, makikita mo ang sarap ng feeling. So naging YFC coordinator kayo ng buong Cavite? Ng Dasmariñas. Dasmariñas. May sikat na dun ng mga YFC dun eh. Sikat na sikat sila ngayon. Sino yan? Mga Team Payaman sila, Kung TV, mga YFC yata yung pagkakalam ko. Team Payaman dati sila studio, mga taga-Cavite. Mga taga-Cavite. Mga sila. Galing sila sa YFC. Pero sinasabi ko naman, hindi ganun yung pagyaman, yung mga networking na ganyan. Hindi ganun kabilis dapat. Pinagsisikapan mo. Hindi ganun kadali. Dahil sa networking, grabe yun. Parang di PWG. Oo, hindi pwedeng minamadali. Hindi pwedeng ganun lang Parang parang napaka-unfair naman doon sa mga tao nasa downline. Ikaw yayaman ka kaagad yung banaiwan mo. Nano ko na yun. Hindi ako doon. Mga YFC. At Tita, ano yung parang aral na natutunan nyo sa buong story na sinabi nyo? Ano ba yung magandang, as a OFW, ano ba yung magandang natutunan nyo doon? Maging grateful ka lang parati. Kung ano yung... At tas bumalik ka parati dun sa maliit na pangarap mo. Kasi minsan pagka ikaw nakapag-abroad ka na, hindi na tumitigil yung yung pangarap mo, ganito magpagawa ko ng ganito. Balik ka kung ano yung maliit na pangarap mo lang dati. Para at least ma-appreciate mo kung ano yung mga naging bintro mo na. Kasi pagka nangarap ka hindi ka titigil eh. Parang hindi ka na masatisfy. Parang, ganito pa ako. Parang ganito pa kailangan kong gawin. Kasi at this point of our lives, yung ganitong time na, parang ilang taon na kami ni Tito. We've been married for 32 years, na okay naman na si Ira. Ang inaano na lang namin ngayon, na sabi ko, Daddy, wala man tayo naiipon, pero at least may private pension tayo. Nandito tayo sa Ireland. Tapos ikaw, libre yung mga gamot mo. That's the best gift na lang talaga. Na-grateful kami na dito kahit na ang laki ng tinatak sa amin, may napapala kami. Libre gamot. Libre gamot. Libre lahat. So talagang maging grateful ka lang parati kung ano yung maliliit na maliit man o malaki. Maliit man o malaki, grateful ka pa rin. Sa mga taong nakakasalamuha mo, maging grateful ka parati sa kanila. Kasi
talagang yung anghel na pinapadala ni Lord, hindi mo alam katabi mo, kagaya nyo. Yung parang ganun, si ano pala yung hindi mo alam padala yun. So parati ka lang maging grateful sa mga tao nakakasalamuha mo. Kasi hindi mo alam, pinadala talaga yan. Para ma-realize mo na mali ka pala. Tsaka tumanggap ka lang kung ano naging pagkakamali mo. Yeah. Talagang maging grateful ka lang pala. May talong na ako, di siya tita. Kay Atty. Biglang ako tinanong. Biglang naging professional. Hindi, lang, kasi nasabi kasi ni Tito dito kayo na, yung about sa yung fee. Kasi maraming mga Pilipino na nag-a-apply, pero may iba, may bayan, iba, walang bayan. So ano ba talaga ang story doon? Hindi, kasi depende naman kasi talaga yan. Siyempre, karamihan ng mga agencies dito, yung kliyente nila yung employer. So, siyempre, una sa lahat, may usapan naman siya tsaka yung employer na kliyente niya, di ba? Kumbaga, sasabihin niya, I will provide X amount of employees, ako na yung mag-i-interview, etc. Tapos si employer naman, madalas from my professional experience, si company na or si employer na magsasabi, kami na yung sasagot sa relocation fee. Included na yung fee ni agency. Yun yung pinaka-importante doon. Kasi maraming mga agency kasi dyan, ginagawa nila, okay, ito yung fee namin per employee. Okay, sasabihin nila, 3,000 euros. Tapos biglang maghahanap sila ng employee sa Pilipinas, mag-i-interview sila, ito yung placement fee mo. 50,000 pesos. Kasi parang doble-doble sila na babayaran. Bawal yun. Okay. Pero normally, sa Ireland, we don't ask for any money. Nasa kontrata yan. Kasi una sa lahat, may kontrata si agency tsaka si employer. Tapos si employer, syempre, for the purposes of the employment permit, may kontrata siya kay employee. Yes. Ganun. Which is, yung employee tsaka employer na contract, nandun naman yung relocation fee. Katulad ni Ira. May relocation fee assistance sila. Lahat ng mga employer may ganun dapat. Alam mo yun. Pero tong si agency kasi minsan may mga makukulit. Doble-doble sila papabayad plus more. Totoo yan. Yeah. Kaya ingat-ingat lang. Hindi, kaya ko lang na to kasi nga, para maging aware lang yung mga kababayan natin na gusto mag-apply dito sa Ireland, na may mga good, sweet promises na, sige, walang bayad dito, pero at the end, biglang papabayar. Which is Maski happens. Meron nga rin yung mga agency dyan, i-interview po sila. Tapos yung i-interviewin nila, sila pa yung magbabayad. Para lang sa isang interview. Parang napakadelikado pa yung mga Yeah, yung mga sketchy na yun. Sketchy kind of things. Kasi we just want to make sure na yung patutunguhan ng mga kababayan natin sa Pilipinas na they know exactly what's going on. And paano ba, kasi there's a lot of questions which is, we do tackle before, and mahirap kasi talaga na parang you have to research. Do your own research and be vigilant. Ang pinaka-advice ko na lang po, kung kayo po ay gustong pumunta at may intention kayo pumunta dito sa Ireland, at kung na-interview na kayo ng isang employer or company or maski yung agency, at kung yung agency lang yung kausap ninyo, may karapatan po kayong kausapin yung prospective employer nyo directly. Yun yung advice ko. Kausapin nyo sila, itanong nyo yung gusto nyong itanong, diretso na sa magiging amo nyo. Hindi po kasi yung agency magiging amo nyo. Totoo yan. So good point. Katulad nila Tito Tita, yung mga amo nila, communication nila sobrang ganda, kaya alam mo yun, yung at the end of the day, kayo yung may relationship, you never know yung future nyo dito sa Ireland nakasalalay din dun sa magiging relationship nyo ni employer. Kaya simulan nyo na from the very beginning pa. Yeah. Kagaya na nangyari sa akin, maganda daw kasi yung pag nag-apply ka ng citizenship mo, isa yung employer mo. So lahat ng papeles, isa lang yung employer ko kasi 6 years. Isa lang yung kinunan ko ng mga letter at mas mapapadali. Kaya wag sila masyadong maniniwala dun sa, 2 years ka lang dyan, pwede ka na lumipat ng ibang hospital or ibang nursing home. O kaya lumipat ka na ng employer, wag silang masyadong ganun. Pakiramdaman nila. Kasi ang hirap. You can ask question naman. You don't have to be silent. Exactly. Totoo yan. You have the privilege to ask questions. Totoo. Lalo pag alam nyo hindi kayo sigurado. Just ask them. Masasagot naman sila eh. Diba? Kaya alam mo na, kasi nga dahil nandito si attorney, so it's our time na makakuha tayo ng, diba? Especially bonus na nga ito. Actually, nakakasama natin siya ngayon. That time, mga panahon namin ng mga ganun tanong, di pa siya lawyer eh. Di ba?
Kaya talaga sinabi talaga ni Lord, maghintay ka. Maghintay tayo lahat. Tito, nililigawan pa ako nun. Parang, Mahal na kay Tito. kung nakikinig ka man, Janina. Kaya, ito na lang po, siguro Tito Tita. Ano po yung maipapayo nyo sa mga ating kababayan na they have the kind of same situation like you guys? Ano maipapayo sa kanila? Yung mga Situation pamilya na nandito na pero naghihintay pa sila sa pamilya nilang kunukuha nila galing Pilipinas. Ang masasabi ko lang, lagi na lang maniwala kung ano yung timing. Huwag masyadong nagmamadali. Talagang kasama pa rin yung paniniwala kay Lord na may plano talaga na kahit madaliin mo, minsan, kasi di ba sinasabi, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kaya minsan kagaya ng ginawa ko, magbabayad na lang ako. Kasi nasa tao daw ang gawa eh. Akala ko ganun. Pero kung talagang hindi ukol, hindi bubukol eh. Talagang, pero believe ako dun sa mga ibang mga kakilala namin, na talagang napaparating nila yung family nila ha. Kahit na ano na yan, tourist na lang yan. Pero sana, importante, sumunod sa kung tourist ka, pauwiin mo. Kasi talagang eventually hindi mo alam, kailangan pala niyang bumalik. Paano naman pag ano? Kailangan bumalik. Oo, kasi hindi mo alam eh. Look at the big picture. Hindi yung ngayon lang. Kasi hindi mo alam yung magiging sa mga susunod na panahon kailangan niyang bumalik. Paano na? Diba? So, laging daanin natin sa legal. At samahan ng prayer talaga. Kasi kung kagaya niya si Ira, nag-apply na siya ng sarili niya. Paano kung kinuha ko siya noon na nag-illegal pala siya? So, nagsisisi ako ngayon. Hindi siya makaka-travel. Tingnan mo naman, wala pang isang taon dito, nag-American na. Ngayon, nag-Canada na. Nagulat nga ako, nasa Canada. Kailan ba yun? Isang linggo lang yata. Paano kung tinuloy ko yung gusto ko noon na pinilit ko? Na ano na lang siya, i-tourist. Stuck siya dito. So, stuck siya dito. Di ba? So, talagang naniniwala ako na sa mga kababayan natin ngayon na yung mga anak nyo, kagaya ng mga bagong dating. Ngayon, nakakapagpayo na kami kasi yung mga kagaya mga kasamahan ni Ira, mga batch nila. Uy, tita, ganito, paano po yung asawa ko? Magtanong kayo, anak. Sabi ko, maswerte na tayo ngayon dahil may lawyer na tayo na Pilipino, na tutulong sila. Aking inaanak. Inaanak namin. Diyos ko talagang, I'm so grateful ko. Nung yung mga narating nyo, talagang masayang-masa kami para sa inyo. Sabi nga namin, hindi, yung mga anak namin talagang lahat yan hands-on. Hands-on sa asawa. Hindi ba tinuro sa amin? Yun pala yung turo Nagaya kay Tito hands-on sa asawa. Idol. So, pero totoo yun, madali na lang yung panahon ngayon kaysa mga panahon dati. Kasi may mga taong tutulong na. Kagaya niya, meron na rin tayong Jalo, di ba? Na pwedeng, no minsan ano ko sa, sa bus. Wala si Noni Boy, nasa Pilipinas. Si Jalo kinontak niyo. Kinontak ko si Jalo. Bakit? Anong nangyari sa inyo? Pinapuli ako sa bus. Pinapauwi ako. Yun yung nangyayari ngayon. Paano pinapauwi kayo sa bus? Pauwi ako, nasa bus ako. Kausap ko si Tita Sol, naka-headset naman ako. Sabi ko, sige na sis, at kasi ganito-ganito. Sabi niya, okay. Tapos siya, inaano niya na ako. You speak English. Yung sabi niya gano'n. Yung so rude. Yung driver or pasahero. Si Raulo. Yung pala kapitbahay pala namin. Sabi ko, hindi ko siya inaano. What? Hindi ko siya pinapansin. Sabi ko, sandali lang. Sabi ko gano'n kay Sol, may nambubuli sa akin dito. Pero bababa na ako, sabi ko. Tapos pagbaba, hindi ko na sana siya papansinin. Lumilingon pa siya. Pareho kami ng dinadaanan yung para sa state din namin. Oh my God. Nag-hysterical na ako. Sabi ko, tapos sabi niya, ano bang problema mo? Sabi ko, sabi niya, bumalik ka sa country mo. Ganyan. Sabi niya, sabi niya, you're so rude, you're pain in the head. Ganyan. Sabi ko, I am not pain in the head because I'm paying tax here. Sabi ko, gano'n. Maybe you're pain in the head. Sabi ko, tapos, ambaan niya na ako. Susuntukin niya ako. Sabi ko, okay, come on, hit me. Sabi ko, come on, guys. May kalsada eh. Nagtatawag ako ng attention ng mga dumadaan. Somebody is harassing me here. Ay, nagulat siya. Tapos sabi ko, Sol, sandali lang, ibibidyo ko na to kasi iba na. Papatulan niya na ako talaga. Yung mag-asawa. Binibidyo na rin ako ng asawa. Sabi niya, I know where do you live? Sabi niya gano'n. Doon ako nag-alala. Sabi ko, saan ito nakatira? Yung pala sa estate namin. Kapitbahay. Oo, kapitbahay pala namin. Tapos lumalakad na siya. Binidyo ko na rin sila. Sabi ko, sandali lang. Tapos pumunta kami sa Garda. Tapos yung sabi ko, ganito, Calvin, ganyan. Sabi nung Garda, ay naku, huwag mong paniwalaan yan. Lasing na Irish lang. Alam na, typical sa akin ng Irish. Tingin niyo ba lasing sila? Hindi naman. Totoo So, yun. nagreklamo ko. Ay,
Tapos, alam mo naman ang mga ano natin dito. Sabihin nila, masanay na kayo dyan. Ang nangyayari lang kasi, pati tayong mga naninirahan naman dito, nagtatrabaho ng legal at nagbabayad ng tax, nadadamay sa galit ng mga local sa mga ibang bagong nagsisidati niyan. Yun ang problema ngayon eh. Pati tayo nadadamay. Pero kung pinapauwi ako sa country ko, hindi mo bala ko ilang taon na ako dito para po. Kaya nga. So, ano po dahil sa galit nila sa mga nagdadatingan dito. Yun, alam Pero nila yun. Illegal. So, ano po ang ano ni Jalo dito? Tinanong ko si Jalo. Anong pwedeng gawin? Kasi nga, wala siya nasa Pilipinas. Anong Bakit pwedeng nga ba gawin? umuwi ka nun? Election yata. Election. Sabi ko, Jalo, ganito, nakita mo ba, tita, gusto mo mag-request tayo ng CCTV sa bus. Sabi ko, sa bus anak, medyo kinukulit-kulit na lang niya ako, pero hindi ko siya pinapansin. Para at least makita natin yung ganun. Tapos humingi ka, tita, nagpunta ka sa Garda. Sabi ko, I did. Hingin mo yung report ng ano. Naalala ko, sinulat lang niya sa maliit na papel ng Garda. Oo. Na-record ba yun? Sabi niya, tito, na-record yun. Recorded lahat yun. Tapos, ireklamo natin. At sabihin natin, bigyan natin ng letter. Letter lang, papaano natin yan, tita. So ngayon, hindi naman ako nakabalik sa Garda. Hindi na ako na ano. Tapos nga, tinitingnan ko nila, sabi pa nung Garda, pagka hindi yan pupunta sa bahay niyo, matakot na lang yan. Pagka pumunta yan, call 9, whatever yung emergency hotline. Sabi ko, ay naku, nag-aaksaya lang ako ng panahon. So, ang inaalala ko kasi, nandun kami sa bahay, tapos baka biglang gano'n na lang. Yes, inaalala ko si Tito, alam mo yun? Yes. Sabi nila, hindi na yan, wala yan. So, tinitingnan ko, hindi ko naman siya makita dun. Kasi Kasi sinabi ko, I will talk to my solicitor. Niyaba ko pa, I will talk to my solicitor, I will sue you. Sabi ko gano'n, I will report you. Naku, umiiba na siya ng daan. Takbo eh. Hanggang ngayon, tumakbo siya, natakot siya kasi, bili mo, liit ko na to. Ano mama, ang laki pa, susuntukin ako. Come on, hit me. Gusto ko suntukin niya ako. Para may kaso siya. Yes. Para kay Tito, Ed, ganon. Ang laki. Pero yun nga po kasi yung difference ng mga Pilipino na may information at saka yung wala. Siyempre, alam niyo yung pwede niyong isagot, pwede niyong gawin, ganun. Kasi ngayon, siyempre sa situation dito sa Ireland, medyo unfortunately, madalas na yung mga ganyang klaseng incidents. So, sa lalo na, pag nagtatagalog ka, sasabihin lang sa'yo. Kaya, yun nga lang, medyo kailangan lang natin talaga maging vigilant din talaga. Laging sinasabi yan din ng embassy ngayon, maging vigilant tayo, lalo nangyayari sa Northern Ireland recently, tapos dito din sa Republic. Kaya parang, tama po yung ginawa ninyo na at least pinakita ninyo sa mga tao na yun na may alam din kayo. Which is yun lang naman, bare minimum lang yun at nagpo-push back, konting pushback lang. Ako, yun yung lagi kong ina-advise, konting pushback lang. Pero yung wag naman yung aabot tayo na magiging sobrang agresibo na, etc. Tapos pumunta tayo sa tamang otoridad, sa Garda, etc. Pero maski kahit na sinulat lang sa notepad yan, tama yung advice po ni Jalo, ni Solicitor Jalo dyan na lahat naman yan recorded talaga kasi nasa trabaho nila yan. So kumbaga, maganda yan kasi kapag kunwari, tama nga yung inisip nyo, paano pag bumalik sila sa bahay ninyo, di at least kapag tatawag kayo sa emergency, makikita nila, nag-report na kayo previously. Di sila talaga mananagot. Yun lang guys, plug ko na lang din. Sabi nyo na si Jalo at si Attorney. Kung kailangan nyo ng Attorney guys, barrister natin. Dito, kailangan nyo ng solicitor, si Jason Louis Reyes na lang po. Yes. Sabi nga, haba pangalan, sabi ng Tito Louis. Haba naman. Pero yan, yung mga Pilipino professional dito sa Ireland. Makakausap nyo, kung may makilala kayo, you can call Boy Ireland and then we will talk to Solicitor Jalo or Jason Louis or si Barrister nandito Pero to help you guys kung ano man yung pwede nyong mga concern, di ba? Pero anyways, back to you guys. So ano yung last message niyo sa mga taong nangangarap din po na mapapunta yung katulad ng inyo na pamilya, na nandito kayo, parents. So ano ba yung mga pwede niyo ipayo sa kanila? Ang masasabi lang namin ikaw dahil masasabi ka, may mga break ka ba? Basta yung mga nandito na gustong kunin yung mga pamilya nyo, napakagandang bansa ng Ireland. Napaka-family oriented, educational oriented din sila. Yung mga Irish kasi ako nakipamuhay ako sa mga Irish. Talaga importante sa kanila yung family. So kung talagang meron kayong pagkakataon na makuha yung family at tiis lang, tipid lang. Para kasi ang laki na ngayon ng ang laki na ngayon ng show money yata eh. So wag kayong naniniwala kung sabi-sabi ng mga kakilala nyo na hindi na ma-approve kasi ganito.
kumunta kayo ng tao, kagaya ng sinasabi nga ni Jerome, kumunta kayo ng mga taong may alam. At saka, basahin nyo yung mga loan nila sa website kasi yun yung tamang guide. Hindi yung nakikinig kayo sa mga kaibigan lang. O kaibigan although yung mga kaibigan kasi experience nila yan. So, kumuha lang kayo ng konti. Pero, humingi pa rin kayo ng tulong doon sa mga taong nakakaalam talaga ng mga kalakaran dito sa Ireland. Tama. So, mangarap lang tayo kasi binigyan na kayo ng pagkakataon ni Lord. Nasa tamang bansa kayo. Kung nasa tamang employer, nasa tamang bansa kayo. Nasa tamang tao. Mangarap lang kayo talagang kung hindi naman ukol, hindi bubukol. Pero talagang pagka may pagkakataong makuha niyo yung pamilya niyo, iba yung sama-sama. Kahit mahirap, basta sama-sama kayo, napakagandang magkakasama ang pamilya dito. Tsaka Catholic country, alam mo yun. So talagang may, Yes. Okay po dito, any last message? Shout out. Baka may gusto ng shout out. Shout out na lang po. Sabi ko basta happy wife, happy life. Ayun, amen. Lagi tayo mag-pray. Yeah, pray talaga. Saka yung trust. grateful talaga. Trust, yeah. Love and trust, yeah. All yung kumbaga, all your, dreams is nasa plan ni Lord. Nasa plano talaga ni Lord. Kahit sabihin natin, i-push natin ngayon, pero Iba pa rin yung plan. Iba talaga yung plano. God's Totoo way. yun. Talaga nag-manifest talaga sa amin. Tsaka huwag magsawa, mag-serve talaga as in. Yeah. Kahit na hindi man sa simbahan o maging mabuti ka lang tao, maging mabuti kang kasama sa trabaho, mabuting empleyado. Talagang, there's nothing wrong to be kind, to be nice. It's nice to be nice. Pag mabuti kang tao, gagawa ng paraan si Lord kung ano yung nasa kalooban mo. Gagawa siya ng paraan para mapabuti yung buhay mo talaga. Tama. Sa totoo lang. Yeah. Any shoutout po ba bago tayo mag-end? Shoutout dyan sa anak ko. Anak. Kasi tayo kanina, wala anak. Practice pa naman Pinantok na kayo. yata eh. Asa na yung anak So to be continued. Si Irene, ito na yung continue natin. Susulatin next topic. Si Irene naman. Siya na yung nandito. Siya na yung parang pinangarap. Katuparan ng mga pinagdasal na nandito siya. Siya na yung next na parang maging natin topic. Na makakausap natin, hindi na si Ira, syempre, yung mga kasama niya, batch niya, nakapunta rito. And we'll see yung struggle nila, kung challenges, kasi marami rin sila pinagdaanan. Oo. Yung mga kasabay niya, mga kabatch niya. Pero nakakatuwa kasi nandito na rin yung mga family ng mga kabatch niya. Talagang masaya. Masaya sila. Nandito sila. Happy masaya sila nandito. Yeah. So, any shoutout po ba bago tayo mag-end? Shoutout. Bukod Sa kay aking Ira. mga Kamag-anak nyo. nanay, tatay ko. Namimiss nyo na ba yung apo nyo? See you on December. Wow, sana all. Sinasabi ko nga kanina, OFW yung dating ni Ira eh. Nagpa-box, 2 box. Filipino box, baka naman, mabilisan dyan. Saktong-sakto, pag December darating na. Talagang 3 months. nakakatuwa siya. Kasi di ba yung OFW, parang ako noon, kulang na lang yung turf yung ilagay ko eh. Doon sa box, gusto ko lahat ilagay. Minsan nakaka-stress din. Ano pa kaya? Di ba? Pero nakakatawa lang siya kasi talagang Siya na mismo yung nagpapadala. Ira is Hindi na siya paying back tumatanggap. talaga. She's paying back sa mga lola't lola niya na nag-alaga sa kanya habang wala kami doon. Tapos talagang puro lolo niya. Lolo niya nakalagay doon sa box talaga. Ito para kay nanay, ito para kay tatay. Parang sa mga pinsan niya. Palibasa walang kapatid. Napakabuting bata talaga. Napaka-genuine. Buti na lang. No. Pero iba na rin ko kayo. Pero anyway, attorney, any shoutout or last message? Wala naman po. Thank you po, Tito, Tita. Sa always na guidance na binibigay nyo sa amin. Lagit-lagi. You're always in our Parang sobrang kayo po talaga yung parang maaasahan namin lagi. Alam namin. Kasi ka nag-usap kami. Ang ganda na ng buhay ng mga anak natin dito. Yeah, so very proud naman. Actually nga, sabi nga ni Tito, anak ang tawag sa amin. Hindi parang si Noni lang, or parang name, parang anak talaga. Talaga na-feel namin yung parents namin na sa kanila. So, we're very thankful na nakasama namin kayo sa buhay namin. And sa mga generation namin. At may mga apo na kami. Sabi namin, kailan kaya talaga siya? Ikaw bigla. Ikaw po na kayo bigla. Dami naming apo. Pero anyway, maraming salamat
Thank you din. Thank you. Tita Marley. Good night. Dati napapanood ko lang kayo ngayon. Sarap pala. Well, if times comes nga naman, sabi nga ni Lord, kayo na yung dapat talaga today. So, yeah. So, maraming salamat guys. Thank you. Sa mga viewers namin dyan, please do follow, subscribe, follow, like, and share this video kasi marami pa tayong mga matututunan at mga inspiration na mga kababayan natin dito sa Ireland na pwede mag-share ng kanilang stories. Katulad ni Tita Marley at Tito Chris na talaga. We really appreciate their help, their kindness, and their love for us na mga nandito mga tuturing nila. So maraming salamat guys, and I hope we'll see you in our next podcast. And before I end this, please buy yung ticket kay yung sa Battle of the Band. Kailan yun? November 7. Okay. So there will be a Filipino parang jamming event, whatever. Kichinadal. Yes. So mga 20s era. Okay. So there will be magaganap to sa Bernard show sa some Contra, Dublin. So we ask, join us and be part of us and maraming. Saan mabibiling ticket? May mga. Oh, you can buy not to me but I can message Okay. You can message me anyway and we'll buy the ticket or we get a ticket for you guys. You share it para i-share din namin. Na-share natin sa Buhay Ireland. So yeah. So, jamming tayo, makinig tayo sa mga ating mga kababayan na support lang. Filipino support lang na patronize natin ang sariling atin. Yes, that's it. Local, yeah. We are local fans. Okay. Anyways, thank you so much and I'll see you guys in our next podcast. Thank you. Bye-bye. God bless. Thank you. Say bye-bye, Zaria. Thank you. Bye.